ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Yan, magandang hapon sa inyo mga kababayan, mga kapatid. At ako po si Jared Almasora, ng host ng Ang Dating Landas at depensor ng Iglesia Katolika. Bagamat itong kalaban natin ay kinatuparan ng ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5, sobrang yabang, at 5:19 ng Galacia 8:44 ng 1 sa kasinungalingan at bulag, kinasahan natin siya sapagkat sinaghamon, atat na atat sa atin, sinasabi tayo daw ay walang alam, pumapatol ka pala sa walang alam. Therefore, wala kang integridad. Impertinente kang tao ka. Diyan pa lang palakpakan natin, Panginoon. Dako tayo sa ating negative naman, yung tututol. Pakilala ka. Okay, once again, Brother Mord, hindi po tayo gagaya doon sa kabila na nakipag-usap kahapon na nakaschedule sana kami, pero hindi sumipot, no? Nag-alibay last minute na walang integridad. So hindi tayo mag-a-add homes, no? Gaya ng ginawa niya. Brother Mord Estrada from Grace Gospel Church of Christ. Tingnan niyo po mamaya, sisiguraduhin ko unang tanong pa lang, mangangamuti yan. Hindi naman ako nagtatanim ng kamote, pabihira ka naman. Na tayo mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na may relihiyon na makaliligtas ayon sa Biblia. Brother Jared ng Roman Catholic Church, your time start now. Yan mga kababayan, mga kapatid, muli salamat sa Diyos. Ako po si Jared Almasora at sa awat tulong ng Diyos ay ipapahayag natin ang katotohanan sa pamamagitan ng tunay na simbahang nasa Biblia, sapagkat hindi natin maipapakilala ang katotohanan kung wala tayo sa simbahan na siyang katawan ni Kristo o katawang sa Diyos ni Kristo. Basahin natin dito sa 2:6 ng Efeso, kapatid na Noel, ang isinulat ni Pablo. 2:6, ako na. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos. At yung katawang sa Diyos na yon sa 3:10 ng Efeso, sa pamamagitan nun, maipapakilala natin ang karunungan ng Diyos. Ngayon, kaanib ba tayo doon? Kaanib tayo doon. Ngayon, ang sabi naman sa Webe 1 ng Hebreo, may mga palatuntunan nga ng pagsamba. Isa sa Espiritu at katotohanan, sa 4:24 ng 1. At yung katotohanan na sinasabi doon na uri ng pagsamba sa Diyos, yung pagsunod sa utos ng Diyos at pagtanggap kay Kristo. Sa papaanong paraan? Basahin natin ang 3:18 ng unang 1. Mumundi kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nandilaman, gaya ni George. Sapagkat itong George na ito, grabe, napakayabang. Ako daw ay walang alam, etc. Homes yun, bro, personal attack, argument yun. Sapagkat umiiyak siya, nag-umiiyak ng aral. Iyak na! George! Wait lang. Wait lang ba, bro Jared, ha? Brother Mords, anong objection natin, bro? Bro, presentation of argument to, hindi attacking the person, the opponent. Ad hominem yun. Okay, no? Hindi siya marunong. Presentation ng argument, hindi po aatake. So, gusto ko munang malaman yung yung salitang ad hominem sa binanggit ni Jared. Nakamute ka, bro. Nakamute ka, brother. Siya name calling po 'yon, no? Hindi po dapat sinasabi 'yon, no? Kasi presentation of argument to. Okay. So, ganito, brother Mords, yung pagtawag daw sa kanyang pangalan ay name calling ay ad hominem. Brother Jared, meron ka bang counter objection doon? Counter objection ko, talagang babanggitin ko yung pangalan niya sapagkat siya ang opponent ko. Alam nga naman si Rashid Indas. Yung name calling oras niya, binibigyan niya ng ibang tawag yung pangalan ko. Okay. So ganito. Hayaan na lang natin para maano natin siya mamaya para dyan natin siya atakihin. Ganito, brother Mords at brother Jared. Brother Jared, I would like to bro, na banggitin mo ng tama yung pangalan niya, bro. So Mords, bro, M-O-R-D-Z yan, ha? Okay. So, moderator. Tingnan mo, umaalma. George ang sinabi ko, hindi naman Mords eh. Okay. Hindi pala siya yun. Sige na bro. So, ganito bro. Meron kasing
ano dito, parang tradition sa Russia TV na talagang babanggitin mo ng mabuti yung pangalan niya. Pero proceed ka lang, Brother Jared. 9 Sige, minutes. sige. Ngayon, mga kababayan, sa 3 Gs ng Epeso, yung katawang sa Diyos, maipapakilala natin ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan nun. At sabi nga sa 9:1 ng Hebreo, mayroong mga palatuntunan ng pagsamba at sa 4:24 ng 1, yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Therefore, we need to worship God in spirit and truth. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero, ano yung katotohanan? Yung katotohanan sa 3:18 ng unang 1, yung hindi kayo ibig ng salita, minandilaman kundi ng gawat katotohanan. Palakpakan ulit ang Panginoon. Bakit? Sapagkat yung gawat katotohanan na yon, isa sa manifestasyon nun, yung pagtanggap kay Kristo. Dahil ang pagtanggap kay Kristo na siya lamang ang manluluwas at manliligtas ay tama. Ngayon, babasahin niya yung CCC. Si Kristo ang tagapagligtas. Tama, si Kristo. Sa paanong paraan? Sabi nga natin sa 3:18 ng unang 1, sa gawat katotohanan. At yung katotohanan na yon sa 4:24 ng 1 ay yung pagsamba. At yung pagsamba, basahin natin dito sa Greek, sapagkat meron tayong Greek interlinear. Ang kahulugan ng pagsamba, ito hawak natin sa Greek interlinear Tagalog. Ang kahulugan ng pagsamba, yung notes, ayan, ay ganito. Greek, treskia, panlabas na pagsamba. Pag sinabing panlabas na pagsamba, sa papaanong paraan? Gaya nga sa 3:18 ng unang 1, huwag tayong iibig ng salita, minandilaman kundi ng gawat katotohanan. Therefore, yung pagsamba sa Diyos sa gawat katotohanan, ang tawag pala doon, ayon dito sa Greek interlinear, ay treskia. Means relihiyon. Means pagsamba. Kaya tama yun. Sambahin natin si Kristo sapagkat siya ang tagapagligtas. Sa paanong paraan? 3:18 ng unang 1, dun sa pamamagitan ng pagsamba sa katotohanan. At hindi ka ibig ng salita, ninandilaman kundi ng gawat katotohanan, at yun ang pagsunod sa utos niya na magaganap doon sa tunay na eklesiya. Palakpakan ng Diyos. Amen? Amen. God is good. All that. All the time. That's good. Yung Diyos niya ba? Good. Hindi. Hindi. Basahin natin ang 4:8 ng Galacia. Gayon din naman sa panahon yaon, sa hindi ninyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katutuboy, hindi mga Diyos. Kaya, napatunayan natin na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan ayon sa Biblia, sapagkat yan ang konteksto ng pagsamba sa Diyos sa gawat katotohanan. Gaya ng nabasa natin sa Greek interlinear. Basahin ulit natin. Ganito ang ating mababasa. Ayan. Sa Greek interlinear, Greek ng treskia, panlabas na pagsamba, ritual o relihiyosong gawain. At isa dun sa manifestasyon ng relihiyosong gawain, yung pagsamba sa Diyos o pagsunod sa utos ng Diyos na siyang treskia o meaning ng relihiyon o religare. Amen? Amen. Pag si George o si George, amen ba? Hindi. Hindi. Sa demonyo. Ay nako, mag-object yan. Pag nag-object yan, talaga sa demonyo yung hinayupak na yan. Kaya, mga kababayan, mga kapatid, hanggang dito na lang muna ang ating lakad, sapagkat ang latag natin ay isang haligi lamang ng kindergarten. Kasi meron akong haligi ng elementary school. Ang ibabato natin dito kay Morge ba? O George ay isang haligi lamang ng kindergarten. Kaya moderator, i-wave na natin ang time at let him cross-examine me in this debate. Okay, so official nang wini-wave ng ating affirmative ang kanyang natitirang oras at ako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Brother Morge ng GGCC, your time start now bro, 7 minutes. Okay, unang tanong. Ayon sa tema, patutunayan mo na may relihiyon na makakapagligtas ayon sa Biblia. Ang tanong, alam mo bang hindi doktrina yan ng Iglesia Katolika? Yes or no? Doktrina yan. Ngayon, babasahin mo yung CCC. Yes or no? Moderator. Objection, moderator. Wait lang. Brother Morge, ano ulit bro? Mr. Moderator, yes or no yung sagot? Stop the time muna. Naka-stop yan. Yes or no po? Okay, Ang tanong ko, alam niya ba na hindi doktrina yan ng Iglesia Katolika? Yes or no? Okay, so alam Moderator, objection ako, moderator. Counter objection, bro Jared.
ang counter objection ko, lagyan niya ng categorical para sagutin kong categorically. Ngayon, yung tanong niya, moderator, babasa siya ng Yes, CCC. yun. Si Kristo ang tagapagligtas sapagkat siyang ulo ng iglesia. Okay. At ang konteksto nun, yung paghamba sa kanya na ang kahulugan ng pinasa ko ay Mesiya. Okay na. Yan ang gibain ko. Wait lang mga kapatid ha. So ganito, ang importante lang naman sa akin, kasama doon sa objection ni Brother Morge, yung yes or no, na mababanggit talaga. Brother Jared, pipili ka ba ng yes or no or mag 10 seconds paliwanag ka? 10 seconds, moderator. Ayun, hindi nga makasagot. Kulang tanong. Sasagot na, Brother Jared. Proceed. 10 seconds. Wala kaming tukoy doon. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Sa papaanong paraan? 3:18 ng unang 1, 12:48 ng 1, ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa utos ni Kristo, na siya katotohanan. Next question, 10 seconds. Next question, 10 seconds. Okay, ulitin ko yung tanong. Walang claim ang Iglesia Katolika na ang relihiyon ay makakapagligtas. At yun yung itinitindig mo ngayon. Aaminin mo ba na walang claim ang Iglesia o 10 seconds ka na naman? Ulit ang tanong. Ulit. Okay. Para ka nasa Sa lahat ng inyong mga nakasulat, walang claim ang Iglesia Katolika na may religion can save. Aaminin mo ba ngayon na yun ang claim ng Iglesia o magti-10 seconds ka na naman? 10 seconds, moderator. Proceed. Ayun! Bakit? Objection, moderator. Objection. Objection, time stop. Brother Jared, ano objection, bro? Wala tayong sa wawawin para kumembot itong bakla na ito. Okay. Kala niya Documentin mo ulit ha, ad hominem. Wait lang, Brother Jared. Ganito, bro. Doon sa sa pagtawag doon sa bakla, bro, hindi ko papayagan. Sorry. Pero wala pa yung warning kasi hindi naman talaga yan kasama sa mura ba. Pero sinasabihan lang kita na wag mong banggitin yan. Plus, dito tayo sa 10 seconds. Yung paggalaw ni Brother Morge dyan, kung na-open ka, sasabihan ko lang si Brother Morge pero walang nalalabag si Brother Morge. Kasama yung sa mga... Moderator. Kasama yung sa mga kasamahan mo dyan, bro, ha? So, ganito. Moderator. Bro, Jared, Moderator. Sagit ang moderator. Unang-una, lumalayo na tayo sa tema. Ba't ka naman pupunta sa doktrina ng Iglesia Katolika samantalang ang usapan natin ayon sa Biblia, hindi ayon sa referensya? Okay, so Ay, ganito, naku, bro. Dol, hindi ka mali ng desisyon. Okay, so ganito, bro. Gamitin mo na yung 10 Ang seconds mo, itanong bro. mo, yung sinabi ko, yun ang gibain mo. Kung Bro, tayo Jared, ganito, ganito, makinig ka muna. Sa 10 seconds mo, bro, proceed ka na, bro, para ma-on ko yung time ko. Sige, sunod na tanong. Ipitin mo naman ako, George. Ipit na ba? Palitan natin ulit. Lahat, Next question. ikaw ay Katoliko at naninindigan bilang Katoliko na ang relihiyon ay makakapagligtas. Alam mo ba bilang Katoliko na ang Katoliko ay walang claim na ganyan? Yes or no? Yes or no? Objection, moderator. Objection, proceed. Ayun, wala ulit sagot. Wait lang, Brother Morge, wait lang. Brother Jared, objection, bro. Ang objection ko, moderator, ang itanong niya, yung mga talata sa presentation, abay, wala nang maitanong. Palakpakan natin ito. Counter objection. Okay, counter objection. Wala nang maitanong. Mr. Moderator, sa tema wait lang, Brother Jared. Okay na, wag tayong magsabay, mga kapatid. Pinatutunayan niya. Hoy, Bro, Jared. objection ko to. Umayos ka. Bro, Jared, wag ganito, bro. No, kabilang ko sa Counter pinatutunayan niya na may relihiyon na makakapagligtas at yun yung tinatanong ko. At wala siyang may sagot at tinatanong na. Huwag kang magtatanong, hindi ko nilata. Ang itanong ko ay ganito. Wait lang, mga kapatid. Hindi ka pala marunong mag-debate. Wait lang, Brother Jared, Brother Morge. Ganito, hahatol mo na ako dito, ha? So, doon lang sa nabanggit mo, Brother Jared, sabi mo na hindi ko nilatag yan. Tinatanggap ko yan, ha, na ipa-automatic next question ko. Pero, Brother Morge, pwede mong ulitin ang tanong mo, bro, or i-rephrase mo. Proceed ka lang, bro. Yes. Uulitin ko talaga. Ayon sa tema, pinatutunayan mo na may relihiyon na makakapagligtas. Yan yung lumabas sa bibig mo yan. Wala pong Wait lang, Brother Jared. Nagtatanong pa, bro. Hindi mo pa panahon. Nagtatanong pa, bro. Sumagot ka lang, tinatanong ka. Ang tanong ko ngayon, alam mo ba na walang doktrina ang Iglesia Katolika na mere religion can save? Yes or no? Yes or no? Objection ulit, moderator. Objection, proceed, bro. Ba't na wala pa rin? Wait lang. Sumasagot ako sa tanong niya, moderator. Ang itanong niya sa akin, yung mga talatang binasa ko. At kung magpapakita siya ng reference, basahin niya right now. Sapagkat hindi ako sang-ayon dyan sa estilo niya, kabaklaan yan eh. Okay. So, ganito. Ipitin mo naman ako, Lord. Ganito. Counter mo na. Wait lang, bro. Ipitin ako, Lord. Kasi, gusto ko lang i-confirm kay Brother Jared muna bago kung merong counter objection.
Yung objection mo bro, yung hindi, wala kang nilatag na gano'n, tama? Jared? Wala kang bilatag ng moderator. Okay, so automatic next question yan. Proceed, Brother Moore. Counter objection. Walang Huwag counter niya objection po dun, bro. ang magtanong. Obligasyon mo sumagot sa tanong. Ang tanong ko, mula sa bibig mo, pinatutunayan mo may relihiyon na makakapagligtas. At ngayon, sabi mo kabilang. Wait lang, Brother Jared, ganito. Walang opinion, Bro. dapat kang sumagot. Bro, ganito bro. Moderator, ang sinabi ko, ang relihiyon kasama sa Bro, Jared, kaligtasan. wait lang bro. Pinasahan lang kita sa tema mo dahil Wait lang mga kapatid ha. Pause muna tayo mga kapatid. Ganito. Medyo nagkakasabay kasi tayo dito. Ngayon, kung hindi kayo magpa-control dito, talagang wala tayong mangyayari na debate ngayon mga kapatid. So ganito mga kapatid ha. Isa-isa tayo. Objection ni Brother Jared, hindi daw niya nilatag yun. Tapos si Brother Moore sinasabi niya na dapat sagutin ni Brother Jared yun. At however dito sa first cross nga, pag sinabi niya talaga na hindi niya nilatag, kahit pa nagsisinungaling siya dito or nagsasabi ng totoo, ay in-next question ko talaga to. Brother Morge, wait lang bro, mag-continue na tayo bro. Hintayin mo na lang yung tanong ni Brother Okay, Morge. next question. Time resume. Okay, next question. Bumamit ka Ay, kanina, hoy. isang objection lang muna bro. Tapos Isang objection lang. mag-object ka pagkatapos nito ha. Sige bro, Morge. Okay, Ay, gumamit ka kanina ng Greek interlinear at sinabi mo yung pagsamba treskia. Ang tanong ko ngayon, ilang words sa Greek ang alam mo nakahulugan ng translation ng salitang pagsamba? ngayon, moderator, dito sa tema natin, isa lang ang ginamit ko. Kaya sasabihin ko isa. Objection, moderator. Time stop. Nababasa natin sa Santiago. Time stop na na bro, Jared. Basahin natin. Wait lang. Objection, Bro, Jared, wait lang bro ha. Yan ang itinufront eh. Wait lang bro, Jared. Naghahanap ng paraan. Chat Wait lang, GPT bro, ba yan? Bro Morge, Objection. anong objection? Proceed bro. Mr. Moderator, tinatanong ko siya kung ilan yung alam niya. Hindi ko siya tinatanong kung ilan yung binanggit. Okay. Ayan, Counter objection, Okay, moderator. counter objection, Brother Jared. Counter objection, moderator. Hindi marunong ng diskusyon ito. Wala siyang karapatang pakialaman ako sa sagot ko. Tinan mo, Okay. hindi ka naman maka-score. Umiscore ka naman sa akin. Okay. So ganito. Okay na yan. Okay na yan. So magde-decide muna ako. Ang question kasi dito, ang question dito ni Brother Morge, ilan? Ngayon, ang importante lang sa akin pag merong binabanggit na number ha, at ang nadinig ko, sabi ni Jared kasi isa. Ngayon, kahit doon sa pagpapaliwanag niya, either tama yan or mali para kay Morge, nasa audience naman yan, pero tinatanggap ko yan as a valid answer. So isa daw, Brother Jared. Okay. Wait lang bro. 20 segundo pa sa isa bro. Jared, proceed ka bro sa sagot mo. Ngayon, ang sagot Time ko, resume. ayon sa tema natin, moderator, isa ang binasa ko. Yan ang gibain mo. Yung word treskia na binasa namin sa Greek interlinear sa 1:27 ng Santiago. Na ano? Na ang dalisay na relihiyon, na ang kahulugan ay treskia, na ang kahulugan ay pagsamba. Yan ang gibain mo. Gaya ng binasa ko sa 4:24 ng 1 at 12:13 ng Ecclesiastes. Huwag kang magtatanong ng hindi ko sinabi. Kaya napatunayan natin, talo agad si George. Next question. Okay, next question. Binanggit mo yung 4:24 ng 1. Sir, Ang binanggit ba doon ay treskia? Yes or no? No. Pinagpatayan ko. Wait lang bro, Morge. Sumasagot bro. Proceed lang. Hoy, tanga. Sasagot ako. Time stop bro. Isang warning sa iyo, Brother Jared ha, doon sa word na tanga ha. So proceed ka bro. 20 seconds bro. Kaya ginamit ko ang 4:24 ng 1 to clarify na ang pagsamba sa Diyos sa gawat katotohanan. Na ang kahulugan ng pagsamba ay dito sa Greek interlinear ay treskia, means religion. Therefore, pag binasa kong 4:24 ng 1, napatunayan ko lang na ikaliligtas o kasama sa kaligtasan ng reliyon sapagkat yan ang utos. At ang utos sa 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Gaya ng pagsampa ng kahulugan ng treskia. Ayon sa Biblia. Wait lang. Next question. 4:24 ng 1, ang pagsamba ay treskia. Ang tanong, treskia ba ang pagsamba sa 4:24 ng 1? Huwag kang lilipat, 4:24 ng 1 ang tanong. Yes or no? No. No. Paliwanag. Bakit? Paulit-ulit tayo. Sapagkat ang 4:24 ng 1, ginamit ko yan para patotohanan na mayroong pagsamba sa Diyos na ang kahulugan sa Greek interlinear sa Santiago 1:27 ng ay relihiyon, means treskia, means pagsamba, na yun ay konektado sa 4:24 ng 1 na hindi alam ni Diyos.
Okay. Next question. Yan na. So ngayon, Last 1 minute. ba ng word na pagsamba sa Biblia ay treskia kaagad ang kahulugan or merong iba pang word sa Greek na hindi treskia? Okay, sagot Sige. Brother Jared. Bro. Ano tanong? Hindi na alam itatanong. Okay, Moderator. time stop muna. Ganito. Bro, makinig ka muna, Brother Jared, ha? Naka-time stop to pa. Ulit na lang, Brother Morge. Paulit, bro. Okay. Brother Asya, ulitin ko yung tanong. Lahat ba ng word na pagsamba sa Greek treskia kaagad or meron pang ibang Greek word ng pagsamba? Lahat ba treskia ka agad daw? Ano tanong mo doon? Hala, hindi mo alam mga tanong? Meron pa bang iba o yan lang? Okay, so meron pa ba daw iba? Wala, di marunong. Okay, so ganito. Meron pa ba daw iba? Meron pa ba daw iba, Brother Jared? Proceed ka sa sagot, Yes, bro. meron pang iba. Okay, proceed. At hindi mo lang nakalagay sa 4.24 ng 1. Gibain mo sa 1.27 ng Santiago, yung kanina ko pang binabasa na haligi ng kindergarten na para sa'yo sapagkat ikay kindergarten, sapagkat hindi mo maigiba. Yan ang gibain mo. Sa 4.24 ng walang nakalagay na treskia. Pero sa 1.27 ng Santiago, merong nakalagay na treskia na ang kahulugan ay pagsampa o relihiyon na yun ay utos sa 4.24 ng 1. Ilan pa yung Next time ko, question. Brother Asya? 37 seconds, bro. Next question. Next question. Naniniwala ka ba na yung salvation or yung kaligtasan comes from God alone? Yes or no? Yes or no? Yes! Naniniwala Yes! ko. Sakita, moderator. Huwag siya sasapaw. Proceed lang. Proceed. Yes! Comes from God's alone. Kaya nga ang pinatunayan ko, ang reliyon kasama. Pinatulan lang kita dyan sa tema. Objection, Kahit moderator. Time stop muna. Grabe ka magpapansin sa Wait lang, akin. Brother Jared. Wait lang, bro. Ang tema Objection, namin, proceed. patutunayan niya na yung relihiyon ang makakapagligtas. Hindi po tema namin na ang relihiyon kasama. Iba yun, ibang tema yun. Hindi Okay. So Objection, moderator. Okay, so wait lang, Brother Jared, ha. Nag-o-object yung kabilang panig dahil doon sa pagpapaliwanag mo. Ngayon, Brother Jared, counter-objection. Ang counter-objection ko, moderator, kaya naganap ang diskusyon na ito, pinatulan ko na sapagkat ako'y naawa. Bagamat wala sa stand ko, ang relihiyon ay makapagligtas. Ang stand ko, ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. Okay. Pinatulan ko na, moderator. Okay, so Masyado ganito. kasi nagpapapansin sa akin ang pastor na ito. Kaya naawa ko, Okay na, bro. pinatulan ko na Para hindi tayo humaba, Ganyan bro. kita kamahal mo. Okay na, Brother Kahit Jared. ang tanga mo. Bro. Okay, so again, mga kapatid. Rinig kayo. Bro, binanggit mo na naman, bro. So, minus 1 minute mamaya, Sige, bro. hayaan mo na. So, ganito, bro. Ang importante kasi sa akin, Brother Morge, yung pagsagot niya ng categorical. Ngayon, sumagot naman si Brother Jared doon. Pero doon sa pagpapaliwanag, either gusto mo o hindi, tuloy-tuloy pa din yon. Brother Jared, proceed ka pa sa pagpapaliwanag mo, bro. Proceed ka, bro, so, doon sa sagot mo na, Okay, ang sagot ko, yes. moderator, ang sagot ko, labag nga sa kalooban ko yung kumasa sa kanyang tema sapagkat ang stand ko, ang relihiyon kasama sa kaligtasan. Kaya ko pinatulan, moderator, naaawa ko, masyado kasing nagpapapansin itong mga ngaral na ito. Time. 7 minutes time. Next question naman. Time. 7 minutes time. Okay. Hindi mo bando na ng Seven, tema. bro. Mag-mute muna kayo, bro, kasi babasa ko ng comment, ha? Brother Jared and Brother Morge. Sige. Pa-mute mo na, mga kapatid. Okay, so napakainit, mga kapatid, pero tuloy-tuloy pa din kami dito. At shoutout muna sa ating nasa live kay basa muna ako, mga kapatid. Biglang sumagbog yung ating comment box. At babasa muna ako ng ilang comment dito. Shoutout muna kay syempre Pastor Jeff T ng PAM Prophetic Advent Ministry, kay Alejandro Lumuntad. Ayan, wait lang, ha, ipa-loading ko muna yung aking mga ano dito. Okay, mga kapatid, dito kay Carl Frederick Rebotazo. Naunsa ba di ay? Shoutout din kay Bartulo Roger. Yung tanong ni Morge, mga pambata sa mga tanong ni Mario kay Morge, umikot. Puwet ni Morge umiyak sa moderator. Shoutout din kay Agila MJ, dapat ang tema ang religion ng RCC makakaligtas, sabi nila. Sabi din ni Daryl Dave Aranges, okay, hindi pwedeng bagitin. Ang iyang explanation doesn't matter. Shoutout din kay Ariel Croda, paimnag tubig si Jared kay wala panahuwasan. Shoutout din kay idol ko Esteban, 2 warning na. At Mark Anthony Aviles Guevara, pag mga lock profile, lakas loob mag-comment.
Shoutout din kay Jeff T. Orieta, klaro naman, salvations come from God alone, tama. Shoutout din kay Mark Anthony, ala talaga si Jared na dirunong sa debate, mahinahon style niya yan para manalo kahit talo na. Shoutout din mga kapatid kay Clenny Lock. Ayan, so dito ako sa itaas mga kapatid. Okay, Clenny Lock, moderator, next reporter please. Ayan, shoutout din mga kapatid kay Samuel Gavena, nahihirapan si Jared at di nakaintindi sa mga tanong ni Mords. Shoutout din kay Kasin Violango, basos maning bataa, na-enjoy something, basig na bully ata siya. Shoutout din kay Preach J. Sal, hindi dapat ito pinapahintulutan, Mr. Moderator, na ganito. Shoutout din kay Jeffrey Pinten, paminaw Jared, aron kasabot ka. Shoutout din mga kapatid, dito kay Bartulo Roger, si Mords, pinaiyak lang yan ni Bro Mario. Shoutout din mga kapatid dito kay Jeriel Espinosa. Abi anak niya daog siya, hahaha. Shoutout din mga kapatid kay Kuis Christian, hilaw na ang katawan ni Jared. Ariel Guevara, walang kwentang debate pag si Jared ka-debate mo. Shoutout din kay Ricky Sumili, nagluspad ang pisot. Shoutout din mga kapatid kay dito kay Sirak Lupagan, Jared boy is the best boy. Shoutout din kay Leven Ednalag, wrong interpretation Jared. Mark Anthony, pero ikaw nilampaso ni Camacho. Shoutout din kay Mario San Diego, wala, bugbog ka na naman, dami mo ng talo Mords. At shoutout din mga kapatid dito kay Borden Jeffrey, at nanginginig na si Jared. So mga kapatid, dako tayo sa ating first negative presentation, Brother Mords. May presentation ako, brother, siya. May presentation sige, ako, bro. Sige. Hintayin ko. Okay. Tingnan mo kung makikita, ha? Kita. Ayan, bro, Rasha. Kita na, bro, yung... pero i-full screen mo. Bakit hindi? Yan. Tapos i-X Yan, mo. okay na? Ayan. Okay na. Okay, bago natin buksan yung presentation ko, is balikan muna natin. Sinasabi ko sa kanya kanina, unang tanong pa lang sinisiguro ko sa'yo, di ka makakasagot. Anong ginawa niya? Sumagot siya, di nag-objection. Sabi niya, alam mo ba na hindi doktrina ng Iglesia Katolika na may relihiyon na makakapagligtas? Yes or no? Sagot niya, doktrina yon. Pero sa bandang huli, ang sabi na niya, hindi daw niya stand yan. Inabandona na yung topic. Alam mo, Jared, kahit makorner mo ko mamaya, tapos na yung debate sa tanungan natin. Inabandona, ano bang ititindig mo mamaya? Isabi mo, hindi mo pala stand ito. Ibig sabihin, yung buong ilang minutong pagtatayo mo, kasi nungalingan mo lahat yung itinayo mo, kasi hindi mo pala ito tindig. Moderator, objection. Oh. Okay. Moderator, kaya ko siya pinatulan dahil gusto ko ng kalaro. Hindi ako para seryosohin siya. Kaya kahit hindi ko stand, dahil meron akong formal debate sa Sabado. Okay. Nagkakapredisyon ako sa kanya. Okay na, bro, Jared. So, nag-object ka doon sa pinahayag. Brother Mords, counter-objection? Or hahatol na ako? Okay, counter-objection ito, no? Doktrina itong ipinapahayag niya. Ngayong na-corner na siya, inaabandona na niya. Yan yung totoo eh. Kaya alam na ng audience yan. Okay, so ganito mga kapatid ha. Any observation naman ng nagpapahayag, either that is totoo or kasinungalingan. So moderator, okay pa din yan, Brother Jared. I-rebat mo yan mamaya sa time mo, bro. Pero ngayon talaga tuloy-tuloy yan si Brother Mords. Pa-mute mo na, Brother Jared. You can object mamaya pa din. So, pwede naman. At Brother Mords, tuloy lang. 9 minutes and 17 seconds. Okay. So tapos na yung debate ngayon. Inamin niya ulit, no? Ang tapang-tapang niya. In fact, pinatunayan niya yan kay Iggy Boy. No, nung nakaraan pinatunayan niya may relihiyon na makakapagligtas. Ngayon, ako na yung kaharap niya, inabandonan na niya yung topic. Nakakahiya. O sabi ko, kahit si Darwin Edgano pa iharap nyo, kahit sinong CFD pa dyan, wala kasing doktrina ang Iglesia Katolika na mere religion can save. Walang ganong doktrina. Kaya sinisiguro ko kanina, unang tanong pa lang, 10 seconds na lang ang isasagot niyan. 4 na tanong, halos lahat ng tanong ko, walang naisagot. In fact, yung talata niya, nilista ko lahat, walang James 1:27 doon sa binanggit niya, i-review yung debate.
Wala. Yung binanggit na niya, yung binanggit ko na yung John 4:24, saka pa siya tumakbo sa James 1:27. Kasi yung nakalagay sa John 4:24, hindi naman treskia kasi. Kaya tinanong ko siya ulit kung lahat ba ng word na pagsamba sa Biblia ay treskia, hindi na siya ulit makasagot. Alam mo, Jared, kung sa Bisaya pa ba, di lang pwede i-mention ba? Pero sige lang. Mahina ka pa. No? So bakit hindi makakapagligtas ang relihiyon? Unang-una mga kaibigan, malinaw naman po na sinagot niya tayo kanina na sang-ayon siya na God alone, no? Salvation comes from God alone. At ganoon din yung sabi ng simbahan. Sabi dito, 335 reformulated, ito po yung CCC 846, all salvation come from Christ the head. Tinanong ko siya kanina dyan, alam mo ba na sang-ayon ka ba na salvation comes from God alone? Sabi niya, yes. O ibig sabihin, pagkatapos ng tanong na yon, inabandona na niya na iba daw yung stand niya kasama sa kaligtasan yung relihiyon. Naku! Hindi yun yung tema ng diba? Di sana, hindi ka sumipot ngayon katulad ng ginawa mo kahapon. Hindi pala ito yung tema eh. Huwag ka na mag-alibay na pinagpraktisan. Mapapahiya ka dyan sa dalawang kasama mo. Ang yabang kanina, yun pala ngayon, wala na, nangangamote na. Ano? Ang sabi ng inyong simbahan, all salvation come from Christ the head. Walang claim ang Iglesia Katolika na makakapagligtas yung relihiyon. Explicit po yan. No? Kasunod, tingnan natin. All salvation comes from Christ the head. 846 po yan. Patunay lamang ng simbahang Iglesia Katolika ay hindi hayagang nagsasabi na ang relihiyon ay makakapagligtas, kundi ang kaligtasan ay mula kay Kristo lamang. No? All salvation. Well, hindi kasama yung pagsamba mo. All salvation kay Christ. Kasama ba yung treskia mo? Hindi. So ngayon, magtatanong siya, kasama sa kaligtasan yung religion, out of topic yan, no? Lahat ng talata binanggit mo, Efeso, Hebreo, unang Juan ulit. Wala namang kinalaman dun sa topic. Next, Catechism of the Catholic Church 169. Sabi dito, salvation comes from God alone. Sabi niya, at andito pa, but because we receive the life of faith through the church, she is our mother. We believe the church as the mother of our new birth and not in the church as she were the author of our salvation. Inyo yan. Katoliko ka, dapat alam mo yan na wala pong claim ang Roman Catholic Church na may relihiyon na makakapagligtas. Lumayas ka na dyan. Hindi ka maliligtas dyan. No? Mapapahiya ka ngayon sa dalawang kasama mo. Akala mo sisikat ka? Sa lahat ng tanong ko, wala kang ibang magawa kundi mag 10 seconds lang. No? Explicit na sinabi. Salvation comes from God alone and not in the church as she were the author of our salvation. Napakalinaw ng sinabi. Kaya walang claim. Kaya yan yung unang tanong ko. Nasabi ko sa'yo, mangangamuti ka sa unang tanong pa lang. Di ba tama ko? Wala na, inabandona mo na nga yung topic eh. Paano ka ngayon mananalo sa debating ito? No? I know strawman fallacy, taktika mo yan. Yung maglalagay ka ng ibang salita, asan sa Biblia ng ganito? No, maiipit mo ko pero di ka mananalo. No? No. Wala akong guarantee na masasagot kita sa lahat mong tanong, pero makakagarantisado na ngayon na mali ka na sa debating ito. Kasi inabandona mo na yung topic, hindi mo pala stand itong pinatutunayan mo, so nagpapakahipokrito ka kanina sa pagtatayo mo na relihiyon ay makakapagligtas, tapos nung tinanong ka na, ay hindi ko yan stand. Sinungaling. No? Next question. O ito pa. Bakit sigurado tayo na walang claim ang Roman Catholic? Sabi dito, the statement of the church father po ito ng Catholic Church, John Chrysostom, 349 or 7 AD. Ang sabi niya, it is not fasting or prayer or any other religious practice, treskia ito, religious practice that justifies us, but a sincere faith and love towards Christ. Yan po ay homily 3 niya sa Homilies of Romans. Malinaw po yan. At saka, tandaan mo, Jared, negative side ako. Wala sa akin ang burden of proof na sa Biblia ko lahat kukunin. Nasa sayo dahil ikaw ang affirmative na patutunayan mo mula sa Biblia. Ako, negative ako eh. Unless kung pamamalian ko rin gamit ang Biblia, yung tema natin. Hindi eh. Nasa iyo ang burden of proof. Kaya ikaw ngayon ang matutusta dito. No? Next, religion is an outward act of worship, gaya ng treskia na binanggit mo kanina. Ito yung James 1:27 na binanggit mo. External religious worship, religious as it expressed in outward act. Diba? Yan yung treskia. Pero yung binanggit mong 4:24 of the book of John, irrelevant yon dahil proskuneo po yon. Hindi po yung treskia. No? Tapos ang assumption mo, lahat ng mabanggit mong pagsamba, treskia na kaagad. Hindi naman treskia yung nakasulat dun sa mga talatang sinabi mo.
Nako! Sabi ko na nga ba wala to. Mahina, no? Next. Okay. Anong sabi ng infallible Pope ko ninyo? Religion is not faith according to Pope Francis. Sabi niya, statement from Pope Francis, January 12, 2016. Do not confuse religion with faith. Religion is a set of rules. Faith is a personal relationship with God. So yung religion talaga, i-define naman ulit ni Pope Francis na set of rules. Hindi na naman ito tutugma doon sa mga pahayag mo. Ngayon, inabandona mo na. Sabi mo, hindi mo na stand yung pinaglalaban mo ngayon. Ibig sabihin, ano pang pagdidebatehan natin? I-affirmative ka, negative ako, tapos sumang-ayon ka pala na hindi stand mo yon. Ikaw na mismo yung gumiba sa stand mo. Mapapahiya ka ngayon sa kasama mo dyan. Hindi ka pala naninindigan sa tinitindig mo. Inabandona mo na. Ano pang ipagmamalaki mo sa buong Pilipinas na nakakakita sa iyo ngayon? Hindi ito palakihan ng bunganga at pataasan ng lieg. Kaya po, alam na ng mga nanonood na inabandona mo na yung tema. So, next slide. Catechism of the Council of Trent. Ito po, part 1 and 2. Of Him alone. Ano? Can it be truly said that He redeemed mankind? Ano yung alone? Kanino? Ang supporting verse, 4:12. No name under heaven is given unto men whereby we must be saved but the name of Jesus. So, suportado ng verse, no? Malinaw. Ang Panginoon lamang ang makakapagligtas. Hindi yung relihiyon. No? Kasi sa Catechism of the Catholic Church, virtue po yung religion. Hindi po siya talaga savior. Malino naman kanina nung binasa natin, no? So ito pa, si Father Chad Ripperger, no? Ito po ay isa pong founder ng Catholic Society of the Most Sorrowful Mother of Diocese of Denver, Colorado. Ito ang sabi niya, only Christ saves. If anyone outside the church is saved, they're still saved by means of Jesus Christ, by means of the mystical body of Christ. Now, ang tanong ko po sa inyo ngayon, sinasang-ayunan mo ba ito? Nakapag-aral to ng higit sa'yo. Ngayon, mali ka. No? Next! Hindi na natin ibibigay yan. No? Ito pa. Okay. Ito. Ang madalas na sinasabi, lalong-lalo na ni Darwin Hidgano, yung gusto mong kanina, nakasama daw sa kaligtasan yung relihiyon. Nako! Hindi po yan yung topic. Maliban na lang kung ang topic, yung church, yung instrumental cause. Hindi po yun yung topic Yung topic, ang relihiyon, makakapagligtas. Problema mo ngayon kung paano mo patutunayan yan. Yun na yung stand ko, Bro Rasha. Hindi ko na pahahabain. Dako tayo mga kapatid sa pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jared, 7 minutes para sa iyo, bro. Pa-unmute, bro. Your time start now. Okay. Maganda to. Ngayon, George, ready ka na ba? Kanina pa ako ready. Okay. Ngayon, ayon sa binasa mo ng mga referensya, yan ba ay kaugnay sa ating tema na ayon sa Biblia? Yes or no? Yes or no lang, categorical. Yes. Ayon siya sa Biblia, maliban na lang kung ang doktrina pala ng Katolika ay wala pala sa Biblia. So sang-ayon ka ngayon na yung doktrina mo wala sa Biblia? Doktrina niyo to Next question. Ngayon, sunod na tanong. Yung binasa mo, Catechism of the Catholic Church o talata ng Biblia? Catechism of the Catholic Church na ang doktrina ay mula sa Biblia, yung supporting verse, Acts 4:12. Ngayon, sangayon ka pala na yung doktrina nyo wala sa Biblia? Ganun ba yung stand mo? Next question. Wala bang mas mahirap? Ipitin mo ako. Yun yung sinasabi ko lagi. Ngayon, kung ang binasa mo ay Catechism of the Catholic Church at ang tema natin ay wala sa Biblia o Biblia lang, tinatanggap mo ba na wala ka na sa katinuan sapagkat kinokontra mo yung tema na ayon sa Biblia? Na hindi ka gumagamit ng Biblia, ginagamit mo Catechism of the Catholic Church o referensya? Tama ba ito o mali ka? Mali ka. Tama ako. Okay? Ayun, Kasi mali ka. negative stand ako. Negative ako at hindi ako sa clown ng tema na magpapatunay ayon sa Biblia. Hindi po ako second speaker. Hindi mo yata alam kung paano magdidebate. Ikaw po ang may burden of proof na magpatunay ayon sa Biblia. Hindi po no one's yung topic. Negative speaker ako at handa akong gamitin kahit anong resources. Hindi ako second speaker. Wala sa akin yung burden of proof na yan. O ano? Tama ako? Mali ka. Sunod na tanong. Ngayon, meron ba niyang rules sa platform natin ngayon? Yes or no? Walang rules dyan, kaya nga libre akong gamitin yan. Okay? Libre akong gamitin yan dahil walang rules na hindi ako pwedeng gumamit ng reference.
ikaw ngayon ang may burden of proof na inabandona mo na yung topic na hindi mo palastan, kaya ano pang pinaglalaban mo? Sunod na tanong. Okay? Sige. Sunod na tanong. Tinatanggap mo ba na ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ng gawa't katotohanan at pagsampalataya ayon sa 3:18 ng unang 1 na binasa ko kanina? Yes or no? Hindi gawa kundi faith ang Objection, mauna. moderator! Objection, moderator! Okay, categorical one. No. Answer my question, yes or no. Huwag Okay. kang patutsada. Naiipit na agad. Okay. So, Yes or no? No. 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 Proceed. Faith muna ang mauna. Oh, sinagot ka. Magpapaliwanag ako. Proceed po, Ang pagtanggap ay mag-uumpisa sa pagkarinig at sa faith. Kasi kung mauna yung gawa, paano ka gagawa nang wala ka pang faith? At ano pang pinaglalaban mo? Hindi ba inabandona mo na yung topic? Wala ka nang magagawa kahit anong gawin. Inabandona mo na yung tema natin sa debate. Mananalo ka pa kaya? Naglalarawan lang. Next question ka na. Sunod na tanong. Ngayon, kung sabi mo no, sinong mas matalino sa inyo sa 3:18 ng unang 1 na wag iibig ng salita? Ikaw o si Apostol San Juan? Both, kaming dalawa ang matalino dahil ikaw lang naman ang hindi sa debating ito dahil ikaw yung Objection, moderator. nagpanduna sa topic natin. Objection. Okay, Wait lang. Objection mo na ha. Brother Jared, objection bro. Ang tanong ko sa kanya categorical, hindi ko sabihin manual na Okay. lahat Wait yung lang bro, Merge. ang tanong ko sa'yo, mamili siya dun sa dalawa, Okay. moderator. Counter Hindi ako po, sa sinabi ko, sino mo, natataranta ka na agad, Lord. Okay. So, ganito muna. Before yung counter objection ha. Gusto ko munang ipaulit yung tanong, Brother Jared. Tapos yung Okay, ang tanong ko sa kanya, sabi niya kasi kanina, no. Ngayong no, sa 3:18 ng unang 1, ang sabi niya Apostol Juan, huwag iibig ng salita ni ng dilaman kundi ng gawa't katotohanan. Tanong, sinong mas matalino sa inyong dalawa? Categorically, ikaw o si San Juan? Categorically, so, counter ikaw o si San Juan. no? Brother Birds, proceed ka bro sa counter objection. Counter objection. Hindi ba nakikinig sa rules ko? Na pwede yung bot? Pwede isagot yung bot? Okay. So ibig sabihin, wala, invalid yung objection niya. Kasi pwede talaga yung bot. Kaya Okay. magpaparusa lang, Ganito. Huwag kang Hahatol maipit. muna ako bro, Jared. Ang sinasagot dito in clarification vote, ibig sabihin ang sinasagot ni dito boards yung word na ikaw at saka si San Juan. So Brother Mords, 20 seconds bro sa pagpapaliwanag. Ayun, acceptable yung sagot ko. Kaming dalawa, nagkakasundo kami na mauuna muna yung faith. Kasi hindi ka makagawa kung wala kang faith. Pero ang tanong dito ngayon, inabandona mo na kasi yung topic. Paano ka pa mananalo sa debating to? Hindi pala ito yung topic. Next question. Salamat at sumagot ka sa aking paglalaro ngayon, kaya inaccept ko yung tema. Sunod na tanong. Sa 4:24 ng 1, sa kita, huwag ka sasapaw. Sa 4:24 ng 1, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ang definition ng pagsamba, tinatanggap mo ba isa sa definition ng pagsamba ay Triskia? Yes or no? Yes, Triskia, kung sa James tayo nag-uusap. Ang problema mo, nasa 4:24 ka ng Juan. Ang nakasulat nun, hindi naman Triskia, kundi proskuneo. Maliban na lang kung alam mo yung distinction ng Triskia at proskuneo. Ang problema, hindi mo nga alam, kaya nga, ang problema ngayon, inabandona mo yung topic, kaya hindi ka mananalo sa debating ito. Sunod na tanong. Ngayong proskuneo, ano ang context ng word proskuneo? Alam mo, hindi mo alam. Objection, mali yung tanong. Objection, Mr. Roberto. Objection dito ni Brother Jared, ni Brother Mords, yung mali ang tanong. Brother... Mr. Moderator, ang context, applicable siya sa isang passage. Hindi siya applicable sa isang word lang. Naku, boom! Okay, Brother Jared, meron ka bang counter objection? Wawa. You are under cross-examination. Sumagot ka sa tanong ko. Yun ang Okay, karapatan mo. Sumagot sa tanong ko. Huwag kang pagpawisan na mamawis ka na dyan eh. Okay. So ganito. Hahatol muna ako sa pagtatanong kasi. Pahiya ka. Wait lang. Sa moderator kasi wala sa akin yung tamang tanong or maling tanong ha. Hindi ako nagde-decide. Ngayon, tinatanggap ko na laging valid naman yung tanong sa kabila. However, depende yan kasi sa'yo, Mords, kung paano mo sagutin. Kung para sa'yo mali, you can use 10 seconds. So, Sige, anyway, nag-object na ako. Sasagutin ko na. okay, so, pakiulit nga muna, Brother Jared. Mag-search, Yung tanong. moderator! Mag-search! Hindi. Proceed ka lang, bro. Jared, paulit yung tanong, bro. Sunod na tanong.
Ngayon, kung sa 1:26 ng Santiago, ang kahulugan ng relihiyon ay pagsamba, at isa sa context ng pagsamba ay triskiya, tanong, pag inutos ba ng Diyos na sambahin mo siya, ikaliligtas ba, gaya ng nasa 4:24 ng 1, na pagsamba? Yes or no? Hindi, maliban kung wala, maliban kung una ka nang sumampalataya, no? Dahil nauuna po ang pananampalataya bago ka makakapagsamba. Hindi ka makakasamba sa Diyos kung ikay walang pananampalataya. Gayon pa man, hindi na po ito yung topic natin. Religion na makakapagligtas yung topic, out of topic ka na at inabandona mo na yung topic. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Ngayon sabi mong pagsampalataya bago pagsamba, at tinanggap mo kanina isa sa kahulugan ng pagsamba ay triskiya. Ano ang kahulugan ng triskiya na siyang pagsamba na tinanggap mo sa 4:24 ng 1? Relihiyon o Deutsch? Proskuneo po, Objection, moderator. proskuneo po yung nasa 4:24 ng 1. Objection, moderator. Bro, Jared, objection. Proceed, bro. Ang tanong ko sa kanya, mamili siya categorically because he is under cross-examination. Deutsch o religion? Categorical. Okay, Mr. Moderator. Counter objection. Okay. First dilemma yung question. Bro, Mr. Moderator, bro. objection muna. Proceed, Yung bro. question niya ay out of false dilemma. Bakit niya ako papipiliin dyan sa tanong niya, gayong may iba namang paliwanag na pwede kong isagot na mas tama kaysa pagpipilian. Okay. So, Diba? ganito. Kung wala, hindi ka makapili, bro, you can use your 10 seconds, bro. No, Gagamitin mo ba? never ko gagamitin yan. Sasagutin ko siya. Okay, so ano muna yung So, sagutin pinipili ko mo, siya. bro? Okay, wala doon. Ay, Yun hindi na. po pwede, bro. Next question. Oh, ano? Hindi po pwede, bro. Ano? Ganito, bro. Sabihin mo yung 10 seconds mo para... No. Never 10 seconds. Mr. Moderator, ang obligation dito ng moderator, pag ang yung Ganito question, kasi, bro. sige, ganito na lang. Ganito kasi, bro. Ito na lang. Siya yung naglatag ng 4:24 ng Juan. Next question na yan, hindi ako. Hindi, ganito kasi, bro. Ini-object na kasi. Wait, makinig ka muna, bro. Ino-object kasi ng kabilang panig, bro, yung categorical pag 20 seconds. Ngayon, pag hindi mo talaga babanggitin yung 10 seconds, ay... Mr. Moderator, Bro. ano ba yung decision mo sa false dilemma question? Kasi hahatol ka, mali, false Oo, dilemma sa siya. akin Ibig kasi, sabihin, bro. mali siya Oo, sa akin kasi, bro. Oo. mag-decision So, ka dyan. ganito, bro, Mords. Pag mag-decide kasi ako dyan, lagi kong dinidecide dyan, pag sinasabi mong false dilemma yan, ilagay mo siya doon sa 10 seconds para ipaliwanag mo siya ba. Sige, ganito na lang bro. Next question siya dahil di naman din ako naglatag ng Okay, next question. Okay. Ano? Ngayon, tinanggap ko sumampalataya muna bago sumamba. At yung pagsamba, ikaliligtas pa yun dahil lang nasa 4:24. Time lang. 7 minutes, 6 minutes time lang to kasi... Sasagutin ko yun, ano? Hindi, time na. Kasi Sasagutin ko. time na. Ano? Okay, mute muna kayo, bro. Mute muna kayo, bro. Ayan. So, medyo, ano tayo? Relax muna tayo, mga kapatid. So, 6 minutes lang yon kasi 1 minus 1 minute yung sa time ni brother Jared doon. At dako tayo sa rebuttal dito. At bago natin puntahan ang rebuttal, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At babasa ko ng ilang comment dito. Shoutout kay Harold. Harold, may debate ba na may kasama? Nagtutulungan pa. Ano ba yan, Mr. Moderator? Di tama yan. Shoutout din kay Sirak Lupugan. Tagam ka sa imong kahambugan, Mords. Hindi ka pala susunod sa rules ni Russia. Shoutout din kay Aguila MJ. Talo na si Jared. At sabi naman ni Samuel Gabina, di ka makaintindi, Jared, kung tatawa-tawa ka na di ka makinig ng mabuti. Shoutout din dito mga kapatid kay Peter Berrawell. Bro Russia, ano ka ba? Para kang bye? Huwag mong hayaan yung Jared na tawa ng tawa sa pagsagot ng negatibo. Shoutout din mga kapatid kay Mario San Diego. Morge, maawa ka sa grupo ninyong Faith Alone. Puro talo na lang lagi. Pinapakita mo, nagkakalat ka na sa Russia, mahiya ka. Shoutout din kay Joel Bell. Nagtatanong ng context sa isang word. Wala, Jared, galaw-gaw ka lang sa reliyon na kinaaniban mo. Binabastos mo lang ang faith nyo. Shoutout din dito kay Samuel. Context daw ay sa Greek daw. Hindi alam ni Jared ang context.
At dito kay Peter, bro Rasha, wag mong hayaan si Jared na tawa ng tawa kasi walang kwenta, naka-istorbo sa sagot ng negative. Shoutout din kay Ariel Kuda, layo naman kaayo ni Jared, sige na lang katawa. Shoutout din kay Clean Luok, bro Mords, abi na ko giluto na nimo ni Jared, hilaw pa man lagi kinatawan. Shoutout din kay Ramil Tadre, Jared, kumain ka muna ng maraming bigas para makasagot ka ng maayos, hindi yung puro ka lang tawa kantiyaw. At okay, so dako tayo sa rebuttal, Brother Jared. Your time start now, bro. Mga kababayan, bagamat nagkaroon tayo ng confusion sa aking stand, hindi ko lang kasi maipapakita ang mga chat bago mag-start ang diskusyon na ito, pinatulan ko. Gusto ko sanang palitan ng tema, bagamat hindi yan ang aking stand, nagpatutsada. Ang patutsada niya, ako daw ay tatakas. Tumatakas ka lang, kasado na yan. Kasado na yan, tatakas ka pa. Hindi ko tumatakas, kaya pinatunayan ko lang sa kanya na itong diskusyon na ito ay warm up para sa upcoming debate ko na face-to-face kay Bashir Sakagig. Sapagkat ako'y nagpapakondisyon. Ngayon, isa sa stand ko na tunay, gaya ng mga stand ko kay UG Boy, kasama ang relihiyon sa kaligtasan. Ngayon, yung sinasabi niya sa CCC, tama. Si Kristo naman talagang tagapagligtas. Isa lang talaga ang tagapagligtas, ang Diyos. Tanong sa paanong konteksto. Gaya nga sa 4:24 ng 1, yung pagsamba. At tinanggap niya kanina na ang kahulugan ng pagsamba ay hindi lang proskuneo, kundi treskia. Na kailangan mo munang sumampalataya at wala naman akong tutol doon at pagtanggap sa kanya sa pamamagitan ng kawat katotohanan sa 3:18 ng unang 1. At isa doon sa manifestation noon, yung pagsamba sa kanya. Na tinanggap niya na ang kahulugan ng pagsamba hindi lang proskuneo, kundi treskia. Isa lang. O kaya tinan nyo mga kababayan, nahuli sa sariling bitag si Norge na hindi niya alam na pinaglalaruan ko lang siya na buong diskusyon at hindi sineseryoso. Ngayon, maaaring tumatawa siya ngayon, hindi sa kagalakan ng pagtatagumpay, kundi sa kaululan. Pero hindi ko sinasabing siya, dahil ang sabi sa 2:2 ng Ecclesiastes, aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulul. Eh ngayon, bakit kami tumatawa? Dahil ang sabi sa Biblia, mga galak kayo. Mga galak kayo, mga tuwa kayo sa tinig ng pagtatagumpay. At yan ang napatunayan natin na talo si Morge sa diskusyon na ito at nahuli sa aking patibong na pinatulan ko siya sa alanganin na tema. Bakit? Dahil ito kasi moderator, ito kasi mga kababayan ang story ng diskusyon na ito. Hindi ko lang kasi may papakita yung message. Bagamat mayabang siya, pinatulan ko na. Bagamat labag sa kalooban ko yung tema na sinasabi niya itinakwil ko, hindi ko itinatakwil. Pinatulan kita sa tema na gusto mo dahil naaawa ako sa'yo. Walang pumapansin sa yung mga debater. Nagmamakaawa ka eh. Nag-chat ka sa akin sa comment section, nagmamakaawa. Jared, mag-diskusyon tayo. Hanggang sa chat, nagmamakaawa. Jared, mag-diskusyon tayo. Ito tema. Sabi ko, sige. Okay, tas nag-chat po ulit ako. Nirefuse ko. Ang nirefuse ko, mali yung tema. Ang stand ko, patutunayan ko na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. Nagalit. O tino mo, kasado na yan. Kailangan mong lumaban kundi mapapahiya ka. Sino ngayon ang lumulubog sa kumunoy at napahiya? Norge, naaawa ako sa iyo. Gusto kinang pagtuunan ng pansin sapagkat papansin ka. Kaya pinatulan kita sa diskusyon na ito. At kita mo naman, hindi niya ako naipit. Nag-object ako because his answer o his question is irrelevant. Tama yun, binasa niya si CCC. Si Kristo naman talagang tagapagligtas eh. Wala naman kaming tutol dun eh. Tinan mo naman. Kaya ang stand ko, si Kristo ay tagapagligtas at ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan na siyang gawat katotohanan na pag sumampalataya ka kay Kristo, John 3:16, tinanggap mo si Kristo sa 3:18 ng unang 1, sa gawat katotohanan, sasambahin mo siya, 3:15 ng unang Pedro, 4:24 ng 1, na ang kahulugan ay proskuneo. At hindi lang yun ang kahulugan ng salitang pagsamba, kundi treskia. Na ang kahulugan ay relihiyon. At ang sabi sa 1:27 ng Santiago, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos Ama ay ito, dalawin ng mga ulila. Si Morge, hindi ginagawa yun.
Ang dinadalaw yata nito, yun eh. Dalawin ng mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pagiga. Ayan, pangitang walang dungis sa kanyang sarili sa sanlibutan. Tama naman, merong dalisay na religion na sinasabi sa Biblia. Maaaring ginagawa ng iba yon, pero sa iisa lang na religion, applicable yun. At yun ang itinayo ni Kristo na siyang simbahang Katoliko sa Nueve 31 ng gawa na ang kahulugan sa Grego ay kataholos, na sa La Sagrada Biblia ay Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Ngayon, itong si George, bagamat nagyayabang ngayon, pinatulan lang natin sapagkat tayo naaawa sa kanyang pagpapapansin. Biruin mo, ilan lang ang followers niya sa Facebook. O pinatulan natin para marami naman yung mag-followers sa kanya kasi 3 lang yung nagla-like. 2, 1, tapos nakalagay, tinig ng katotohanan. Ngayon, napatunayan natin, wala na siya sa tema, pinatulan natin, ang akala niya naiipit niya ako, pero ang katotohanan, pinaglalaruan ko siya sa buong diskusyon. At kumasa ako sa tema na hindi ko stand sapagkat siya'y pinaglalaruan ko para patulan at patunayan sa kanya na hindi ako seryoso sa kanya, pero namamawis na siya. Amen? Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Talo ba siya? Talo. Palakpakan ng Panginoon. Ah! Kaya, hindi niya natutulan ang 4.24 ng 1 at 1.27 ng Santiago na ang nasa Greek interlinear na hawak ko na wala siya. Bumili ka nito, George. O mag-chat GPT bumili ka nito. Na ang nakalagay ay Treskia. At hindi lang Treskia, ang kahulugan ng Treskia at pagsamba. At hindi lang pagsamba, kundi isa sa konteksto nun ay relihiyon. Ngayon, utos ba yon? Ngayong utos, ikaliligtas ba? 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Kaya napatunayan natin, talo si George sa diskusyon na ito. Talo. Kaya yan lang ang stand natin, moderator. Dalian na natin sa pagtatanong dito kay George. Maipit-ipit na kanina, namamawis na, inaaway pati moderator. Wala talagang kaayusan itong taong ito. Sige, kinakausap ko pa yung tatay mo dyan, hoy. Ako pakinggan mo. Okay. So, official ng wini-wave ng ating affirmative yung kanyang rebuttal. So, dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Brother Mords ng GGCC, your time start now. Unang tanong, sabi mo, hindi mo stand yung itinitindig mo ngayon. Ang tanong ko, titindigan mo pa rin ba? O nagsisinungaling ka kanina o aminin mong talo ka na? Moderator, Okay. irrelevant ang tanong. Mali ang tanong. Okay. Ang objection dito is mali daw yung tanong. Dito tayo. Moderator, sapagkat hindi ako nagsisinungaling, pinatulan ko siya sa tema niya, sapagkat pinaglalaroan ko siya, buong diskusyon pa lang, sapagkat pinatulan ko sapagkat nagpapapansin. Okay na. So, yun yung objection, counter-objection, Brother Mords, proceed. Galing sa statement niya na hindi daw niya stand ang kanyang presentation ngayon at yung tema hindi niya stand. Kaya yun yung tema Hindi daw niya stand. Kaya kino-confirm lang natin. Titindigan niya pa rin ba? O aaminin niya nagsisinungaling siya sa buong debating ito dahil hindi niya naman pala stand? O aaminin niya talo? Okay. So, ganito. So ganito, mahahatol mo na ako, Brother Jared, Brother Mords. Dito kasi, kahit anong observation naman ng nagtatanong, hindi pinapakailaman ng moderator. Ngayon, kung para sa iyo, Brother Jared, ay mali yan, pwede mong sabihin yung 10 seconds mo, gagamitin mo. Moderator, 10 seconds ako. Proceed bro, 10 seconds to. Sige, bagamat pinaglalaroan ko siya, tindigan natin para sa ikatutuwa ng gusto na ito. Next question. Okay. Next question. So, aaminin mo ngayon sa debating ko na yung tinitindigan pala ay hindi yung tema. Yes or no? Okay, anong tanong, moderator? Ang lag naman, ang hina naman ng Time stop na. Paulit ng tanong, Brother Mords. Ang hina naman ng aral, pati ba naman yung Bro, signal? Jared, wag na bro. Proceed na tayo sa paulit ng tanong. Aaminin mo ngayon sa debating ito na yung tinitindigan mo ay hindi yung tema. Yes or no? Yes or no? Yes, tinitindigan ko. Okay. Tinitindigan ko yung tema, moderator. Sapagkat pinaglalaroan ko lang siya kung ito. Okay. Yung tanong ko, aaminin mo ngayon sa debating to na yung tinitindigan mo ay hindi yung tema. Sabi mo, yes. Ang tanong ko ngayon sa iyo, aaminin mo na sa buong debating to, wala doon yung hindi sumusuporta yung statement mo sa temang tinitindigan mo. Yes or no? Yes.
Okay. Bakit? Magpapaliwanag ako. Sapagkat pinagbigyan kita kahit labag sa kalooban ko sapagkat nagmamakaawa ka na sa akin. Dahil pag iniba ko po yung tema, magre-reklamo ka na parang asong ulol. Next question naman. Ako ba naman yung... Okay. So aaminin mo sa debating ito na lahat yung presentation mo ay kasinungalingan dahil hindi pala yun pagtindig sa tema mo. Yes or no? No, hindi ka sinungalingan yun dahil hindi naman nagsisinungaling ang mga apostoles. At napatunayan natin na ang relihiyon kasama sa kaligtasan. Hindi mismo actual na kaligtasan sapagkat ang magliligtas sa atin si Kristo at nasa CCC yun. Because He is the head of the church. Sa 2:13 ng Tito, siya ang Okay. Kaya kita pinatulan sa tema na ito sapagkat naaawa ako sa iyo. Papansin ko kasi masyado. Okay. Next question. Therefore, dahil inamin mo na ngayon sa sinabi mo na si Kristo lang talaga ang tagapagligtas, aaminin mo ngayon na yung tema na relihiyon ang makakapagligtas na tinitindigan mo ay mali. Yes or no? Ikaw ang mali. Categorical yun. Yes or no? Ulitan Gusto sa mo, Director? Paulit, time stop. Paulit. Okay, inamin mo na si Kristo lang ang tagapagligtas. Ngayon, ang tema natin, may relihiyon na makakapagligtas. So, inaamin mo ngayon na mali yung tinitindigan mong tema. Yes or no? No. No. Paliwanag. Okay. Bakit? Paliwanag. Dahil ang relihiyon kasama sa kaligtasan sapagkat yan ay utos. Sa 4:24:1, proskineo, na ibang kahulugan o sa ibang kahulugan ng Grego, gaya ng hawak ko dito, sa Greek interlineal ay triskia. Tanong, utos ba yan? Utos ngayon. Kasama ba sa kaligtasan yun? Ikaliligtas ba yun? 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Ipitin mo ko Next doon. question. Pinaglalaroan na kita. Okay, ang tema ba natin, ang relihiyon kasama sa kaligtasan o ang relihiyon ay makakapagligtas? Alin sa dalawa? Bagamat pinatulan kita, ang Oops, relihiyon pinapili ay- ko sa Mr. Moderator. Alin sa dalawa? Time stop mo na. Pumili na ako. Paulit ng pipilian para mas klaro. Sige. Okay, ang tema ba natin, may relihiyon na makakapagligtas ayon sa Biblia or ang relihiyon kasama sa kaligtasan? Alin doon sa dalawa? Okay, sasagot ako premise, ano? Bagamat pinatulan kita sa tema, para sa ikatutuwa mo. Mr. Moderator, ganito, pinapili ko bro, siya, alin sa Jared. dalawa? Wait lang, bro. Pwede- Wait lang bro. Brother Morse, ganito. Na-object na kasi to. Ganito na lang kasi dalawa yung pagpipilian dito. Ang pagpipilian, Brother Morse, ay ang relihiyon. Ano ulit yun, bro? Ita-type ko na lang. Yung ang tema ba, ang relihiyon ay makakapagligtas ayon sa Biblia or ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan? Yun yung pagpipilian niya. Alin doon yung tema? Ang relihiyon ay makakapagligtas or kasama sa kaligtasan. Bro Jared, pipili ka ba sa dalawang ito or Pipili ko sa director. anong pinipili mo muna? Ay, pinipili ko yung stand ko. Dahil yung stand ko, Ay, wait lang, kasama bro. sa kaligtasan. Hindi actual Kasama sa kaligtasan. Okay. 20 segundo, bro. Proceed ka sa pagpapaliwanag mo dyan. Okay, ngayon, bakit? Sapagkat napatunayan natin sa stand ko pa lang, hindi siya nakikinig sapagkat hindi siya sa Diyos. Dahil ang sa Diyos sa 8:47 ng 1 ay nakikinig ng salita natin. Unang presentation natin, sinabi natin, ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. At pinaliwanag ko kanina, bagamat nabag sa loob ko, pinatulan ko siya sapagkat pinatulan ko yung pagpapapansin niya. Next question, Deutsch. Okay. Malinaw na ang tema dito na affirmative ka ay ang relihiyon ay makakapagligtas ayon sa Biblia. Pero sabi mo hindi yan yung tema. Nagsisinungaling ka ba? Yes or no sa harapan ng maraming tao? No. Bakit? Bakit? Sapagkat pinatulan nga lang kita. Ang kulit mo naman pinatulan kita sa tema para maging masaya ka. Dahil ipapakita ko ito after debate, yung mga screenshot, na ikaw mismo pag nirefuse ang tema, ayaw mong pumayag. Ikaw na naghamon, pinare-refuse ko yung tema, ikaw pa nagre-reklamo. Kaya pinatulan kita sa ikatutuwa mo sapagkat naawa ko sa iyo, masyado kang papansin. Next question mo. Okay. Nung nag-okay ka na sa tema, may kredibilidad ka ba na pagkatapos mong mag-okay ay aabandunahin mo yung tema ayon sa Biblia? May kredibilidad ka pa rin ba? Yes or no? Yes, sapagkat pinaglalaruan lang kita. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, unang Tesalonica 5:21 at 22, subukin yung lahat ng bagay. Bagat may diskusyon ako upcoming kay Bashir Sakagin, maganda makapag-warm up muna sa yon. Next question. Next question. Noong si John Ray Locagbo ang tinindigan niya na may relihiyon na makakapagligtas. Ngayon, hindi mo ito titindigan dahil iba yung tema mo. Sino sa inyong dalawa ang mali? Ikaw o siya? Wala sa tema yan.
Wala sa tema natin. Ang pilihan ng paglipas. At tema natin, Sige. huwag ka magbabanggit ng ibang pangalan. Okay. Ayusin mo Okay, makipag-diskusyon. ibang tanong. Oh, wait lang. Ang tanong. Okay, proceed. Okay, ang tanong, ang sabi mo, pumasa ako sa tema na hindi ko stand. Ang tanong ko ngayon, paano mo titindigan yung hindi mo stand? Paano mo itindigan ko na ngayon? Sapagkat pinaglalaruan lang kita dahil lang sabi ni Pablo, unang Tesalonica 5:21, gibain mo yung mga talata. Ang ginigiba mo lang yung personality sa sinasabi ko eh. Pero yung mga talata, gaya ng sulat ni Apostol Pablo na nabasa natin kanina, Objection, sulat ni moderator. Apostol Pablo, hindi mo nagigiba. Kaya, lumulubog Okay. ka sa sarili. Wait lang, Brother Jared. Wait lang, bro, Jared. May objection dito. Proceed, bro. Oh, pwede ba 'yon makikipagdebate siya, nakakasa siya sa hindi niya stand tapos titindigan tapos sabi niya tinitindigan ko yung hindi ko tindig. Okay. Pwede ba 'yon sa debating dito sa Russia TV? Okay, so again, tinatanong mo yung moderator at hindi sasagot ang moderator dyan. Pero ganito bro, dahil nag-object ka, tapos nakadirect sa akin, itutuloy ko muna yung pagsagot ni Brother Jared. Ayoko makialam sa debate ninyo ha. So Brother Jared, proceed ka bro sa pagsagot mo pa. Tapos mag-object ka lang Brother Mertz. Proceed bro Jared. Ilan na yung time, ilan na lang yung 1 minute natitira? and 12 seconds bro. Galing-galingan mo, George, ha? Next question bro. So, kumasa ka sa tema na hindi mo stand, aaminin mo ba na lahat ng presentation mo ay hindi sumusuporta sa temang tinitindigan mo na hindi mo pala stand? Yes or no? Yes, malinaw na malinaw. Sapagkat ang stand ko kanina, presentation pa lang, ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. Kung hindi ka nakinig, ikaw ang kinatuparan sa 4-4 ng ikalawang puri. Tandaan mo, George, una pa lang, pinaglalaruan na kita, kaya hindi ako pumasa nung una, sapagkat pinaglalaruan lang kita. Tandaan mo yan. Hindi ka Okay. para sa Sabi mo, yes. Sabi mo, yes. Hindi nga. Sabi mo, hindi mo sinusuportahan yung tema kasi hindi mo stand. Aaminin mo sa debating ito na wala kang naitayo sa stand ng tema dahil hindi mo nga ito stand. Yes or no? Yes. Sapagkat Ayun. sa pagkayan ko, yung actual stand ko. Alam mo ba yung dark psychology? Nangyayari na ito ngayon eh. Naakala mo panalo ka, pero napatunayan ko yung actual stand ko sa tema na ito na ang relihiyon kasama sa kaligtasan. Nahuli ka sa sarili kong patibong boards. Huli ka. Next question. So, Segundo na lang. ayun! Okay. Mute alam muna. na naman Wait lang yun. bro. Mute muna kayo bro. Kasi magbabasa ako ng comment ha. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa ating rebuttal ng negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. At meron tayong 345 comments na ngayon. Ariel Kuda, ang uban Pastor Jared imo lang bugalan tungod sa imong kahambog pero dili nimo maguba nga si Jesus Christ lang ang tagapagligtas. Sumaba yung comment niya. Shoutout din kay Ramil Polex. Iyakin yan si Mords. Tatakbo na naman kay Russia yan. Magsusumbong si Bro Mario. Tinatawanan lang yan si Mords. Shoutout din kay Kim Navarro. Russia, pagamot nyo muna si Jared. Nakakahiya yan sa platform mo. Kung yan ba naman naging stand niya na naglalaro lang, sana ang spirit of truth. Shoutout din kay Rizkan Nogwas. Murag hubog pa man ni si Jared. Lisod ka istoryahon. Shoutout din kay Aguila MJ. Nawala yung mura niya. Shoutout din mga kapatid kay Samuel Marzan Gabena. Dami kang pakunwari. Dinadala mo na lang sa anong sinasabi tulad ng pinaglalaruan, pinatulan lang kita, pinaglalaruan lang kita. Walang mapulot na mabuting aral sa iyo, Jared. Niloko mo lang kaming tagapakinig mo. Shoutout din kay Ramil, si Mords dinadaan sa tawa para magmukhang panalo siya. Pero kay Super Mario, pinaiyak sa moderator, tumakbo. Shoutout din mga kapatid kay Kuis Christian. Tay, marunong ka pang umintindi. Pero sa bagay matanda kaya intindihin. Shoutout din kay Bro, pamute mo na, Bro Morch, pamute bro. Nadidinig dito. Shoutout din kay Hanner Mahinay. May pagmatog ka affirmative. Boring mo naman ka-debate. Hindi nasagot ang mga tanong ni Brother Morge. Shoutout din kay Sirak Lupugan. Nag-warm up lang pala si Bro Jared. Shoutout din kay Aguila MJ. Wala na, parang wala nang dugo si Jared. Putlang-putla na, parang may okay.
At shoutout din mga kapatid dito kay Iggy Boy. Nagmamakaawa yan si Jared sa akin para labanan. Ngayon ayaw na lumaban kay Morge. Sumakbo kahapon. Lumaban nga pero talo na. Wala na si Jared. Ad hominem na. At shoutout din mga kapatid kay Noriel Colgabasa. Isip patak kausap mo Morge. At dito din kay okay. Dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal, Brother Morge. Kung meron ka pang presentation, bro, hintayin ko. Yes. Okay. Babalik ko lang ulit yung presentation. Sige. Okay, Bro Rasha. Okay. So, balikan lang natin yung... Okay. Okay, balikan lang natin ulit yung tema, no? Yung tema namin, may relihiyon daw na makakapagligtas ayon sa Biblia. Inabandona na niya, inamin na niya na yung buong presentation niya ay hindi sumusuporta sa tema. Yun eh. Ano pang gigibain ko? Iginiba na niya yung sarili niya. Buti pa si John Rhys, saludo ako doon. Kahit magkaipit-ipit na, no? Kahit nagkanda-ipit-ipit na, itinayo na yung paninindigan. Itong si Jared, puro bunganga lang, hindi na inabandona yung tema. Jared, obvious na palusot na lang yung pinagpraktisan lang kita, etc., etc. Kasi nakikita mo, wala nang lulusutan. Kasi ngayon mo palang pala nalaman na hindi doktrina ng Iglesia Katolika na may relihiyon na makakapagligtas. In fact, inamin mo na only God alone can save. Di ba? Kaya ano pang pagdidebatehan natin? Yung relihiyon, hindi na yun makakapagligtas. Sabihin na, kasama sa pagligtas, hindi yan yung tema. Ang tema natin, inamin mo ulit na hindi pala yun yung tinitindigan mo. Sumali ka ng pinasok na liga, iha. No? Kaya next time, matuto kang mag-interpret ng temang pinapasok mo. Sabi niya, ipapakita daw niya yung slide na nag-refuse siya sa tema. Ang totoo niyan, block ako niyan sa account ko. Kaya ginamit ko yung isang account para hindi siya makahalata na ako yung kadibati niya. Tapos, nung malaman na niya na ito yung tema, sabi niya, yes, sige, debate tayo, kahit mamaya. Ganun, ang tapang niya. Nung makita na niya yung thumbnail na ako pala yung kadibati niya, sabi niya, I refuse the topic. O, yun yung nangyari. Pero una na siyang nag-commit nung hindi niya pa alam na ako yung makakadibati niya. Kasi, at kung napapansin niyo, ang gamit kong account na yon, ang tinig ng biyaya. Kasi black ako niyan. Matagal nang umiiwas sa akin ng batang yan. Nako, no, shout out Pampanga Grace Bible Institute, no? Ito po kasi ay mula sa kanila. Kaya po natin ito ginawa. Ngayon, sinisigurado ko kanina, sabi ko, unang tanong pa lang, mangangamuti ka na. O unang tanong, 4 na sunod-sunod na tanong, wala talaga kahit isa ang nasagot niya. Ang unang sagot, sabi niya, yung una nating tanong, alam mo ba na hindi yan doktrina ng Iglesia Katolika? Sabi, doktrina yan, sabi niya. Tapos yun pala, hindi pala. No, wala na, inconsistent na. Brad Jared, hindi kasi nadadaan sa bunganga lang yung debate. No? Paramihan yan ng facts. No, hindi po yan pwedeng bunganga lang, talata ng talata, wala namang kinalaman dun sa ano mo. Paano magiging may kinalaman yun? Isabi mo nga, hindi yun yung tema mo. So anong dignidad ang meron ka? Anong integridad? Anong doctrinal integrity ang ipapakita mo dito na yung tinitindigan mo palang tema, hindi naman pala yung nasa debating ito. Obvious na palusot na lang yan, yung pinagpraktisan lang kita. Alam mo ba yung si Bashir Sakaging na hindi yan lalaban sa akin? Yung pinagmamalaki mo, live tayo. Bashir Sakaging, kung lalaban ka, ngayon din, maghamon ka kasunod nito. O, alam mo bang hindi lalaban sa akin yan? Yung pinagmamalaki mong Bashir? No? So ngayon, huwag mong ipagmalaki sa akin yan. Obvious na, nagpapalusot ka lang dahil alam mo na, wala ka ng panalo dahil unang-una, inamin mo na wala nga palang doktrina yung Iglesia Katolika na kinaaaniban mo na ang relihiyon ay makakapagligtas. Ang doktrinang malinaw ng Iglesia Katolika, ang relihiyon, hindi siya makakapagligtas. In fact, ganito yung sabi ng doktrina ninyo. Ayan salvation comes from God alone. But because we receive the life of faith through the church, she is our mother. Aba, cool. Cool to we believe the church as the mother of a new birth and not in the church as she were the author of our salvation. Kita mo na? Aba, cool. Cool tong doktrina na to. No? Kita nyo? Kaya wala kang mailulusot. Kaya upang maiwas pusoy ka, sasabihin mo na lang ngayon sa karamihan, hindi naman yun yung tinitindigan ko. Bakit ka nag-affirm? No? Napaka-cool ng doktrina nyo. Cool tong doktrinang to. Cool to. Kita nyo?
Catechism of the Catholic Church 169, salvation comes from God alone, but because we receive the life of faith through Christ, she is our mother. May mother na, yung simbahan yung mother. Tapos bride pa, yung mother. No? So we believe the church as a mother of our new birth and not in the church as if she were the author of our salvation. Kita nyo, dinideny. Walang doktrina kasing ganyan yung Iglesia Katolika. No? Kaya mali ka ng pinasukan na liga, iha. No? Baka sa flip-top pwede ka. No? Ang problema sa iyo, akala mo mananalo ka pa. Nung itinanggi mo na yung tema na napagkasunduan, para mo na ring inamin na talo ka na. That's the reality. Inabandona na, tinalikuran mo na yung tema. Ano yung itatayo mo? Nagiba lahat. Kung nagtatayo ka kanina, kasi sabi mo, doktrina yon. Ngayon, ano pa? Sasabihin mo ulit? Wala na, Jared. Wala nang panalo yan. Wala na. Doktrina, isang sisisi lang yung gagamitin ko, buwal lahat ng presentation mo. Bakit pa? Hindi mo ako pwedeng limitahan sa Biblia lang. Kasi wala sa akin yung burden of proof na magpapatunay. Mag-negate ako. Ibig sabihin, I can do every arsenal, I can bring all of my arsenal para gibain yung tinatayo mo. Hindi ka ba marunong? Akala ko ba matagal ka na sa debate? No? So, alam mo, kaya ako nakikipagdebate sa iyo, unang-una, nakakaawa ka kasi. Kagaya ng style mo ngayon, ang lalayo sa presentation ang tema. Ang lalayo yung presentation mo sa tema. Kaya nandito ako para turuan ka ulit na subukan mong tindigan. Tapos gibain mo yung sariling statement ng CCC na salvation comes from God alone. Bakit mo sasabihin kasama doon yung religion? Alone na nga eh. May kasama ba yung alone? Mamaya banggitin mo rin ulit yan at ibabato ko sa harapan mo to. No? No? So ngayon, malinaw na po yung tema ay hindi niya tinitindigan, inamin niya. Malinaw na inabandonan na niya at malinaw na sa debating ito ay wala siyang naitayo dahil iniwan niya yung mismong tema na nag-affirm siya. Nasabi niya nung nag-okay siya sa challenge na ito kahit mamayang gabi. Ayan, napaka-excited niya pero hindi niya pa alam kasi ang tinig ng biyaya na account yun eh. Nung malaman niyang ako, yung makakadebate niya, bigla siyang nagsabing, I refuse the topic. Tapos kahapon, magdidebate na sana, hindi na naman sumipot. Pinagmamalaki, may preparation ka kay Bashir Sakaging, yung Muslim. Alam mo bang hindi lalaban sa akin yun? No, Catechism of the Catholic Church 169, salvation comes from God alone. Tapos na yung debate. Inabandona. Ano pa ba yung gigibain ko? Iinapakan mo yung sarili mong stand, dinurog mo yung sarili mo, pinahiya mo yung dalawang kasama mo na binautismuhan lang kahapon. Nakita tuloy nila ngayon, mali pala tayo ng pinasukan. No? Kanina, hindi kahapon. Wag kang magsalita. Mali pala sila ng pinasukang relihiyon. Kasi hindi pala nakakatayo. Hindi pala nakakatayo. No? Napapahiya ka ngayon sa dalawang kasama mo at napapansin nilang namumutla ka raw. No? Napapansin nilang nahihilaw na raw yung tawa. Sila yung nakakapansin. Ako kasi hindi kita masyadong wala naman akong pakialam sa'yo. No, ito pa, balikan ulit natin. Ito lang yung gigiba sa lahat ng stand niya. Kasi sang-ayon pala siya dito. Salvation comes from God alone. Tapos dudugtungan niya, kasama sa kaligtasan ng relihiyon. Alone ang sinabi. Hindi sinabing kasama pati relihiyon. Ang sabi dito, not in the church as she were the author of our salvation. Kita niyo po. Paano mo gigibain? Ito kukontrahin mo. Sariling doktrina niyo to. Ibig sabihin, kontra ka sa sarili mong kinaaaniban. Gaya ng ginawa mo sa MCGI ng baklang si Soriano. Di ba? Paano ka hindi ko maisip kung sino yung mga nasa comment section na nag-iisip na mananalo ka dito? Time stop. Bro, yung word na bakla, bro, ha? Again, bro, hindi po pwedeng banggitin, bro. Lalo na pag nagtatawag kayo ng name drop kayo ba? Okay. Anyway, proceed lang. Okay. Pero hindi ka wala naman yan sa mura. Yes. Okay. Last 2 so minutes, balikan natin ulit, no? Ilan? Okay, 2 minutes pa. 2 minutes pa kitang ipapahiya. Okay. Sabi mo, hindi mo tema yung tinitindigan. Pero bakit ka nag-affirm? Bakit sabi mo kahit mamaya, debate agad tayo. Tinatawagan mo ako, sabi ko doon na tayo sa debate mag-usap. Excited ka masyado. Bakit ngayon aabandonahin mo na yung tema? No? Tapos kanina, ang lakas mo, talo na si Mords. Napapahiya ka ngayon sa dalawang kasama mo. Napapahiya ka ngayon sa dalawang kasama mo. No? Ayun, tapos nagmamakaawa ka na sa audience.
nagmamakaawa ka na hindi ito yung tinitindigan ko, ang tinitindigan ko, mali ka ng pinasok na liga, iha. No? Doon ka sana pumasok sa ibang tema. Ang problema na iset ang tema, ang klinang patutunayan na may reliyon na makakapagligtas ayon sa Biblia. Tapos, halos isang linggo mong tiningnan yung tema, ngayon kaaangal, ngayong natatalo ka na. Ano ba? Naku naman, nakakahiya. 2 bautismo dyan kanina, nagpabautismo mga iho. Sumama kayo sa isang taong hindi nagsasabi ng totoo, ibig sabihin na loko lang kayo. No? Ayun na, time. Diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Jared ng Roman Catholic Church. 7 minutes para sa iyo, bro. Pa-unmute, bro. Your time start now, bro. Okay. George, ayan, handa ka na ba sa aking mga tanong? Yes or no? Yes. Okay. Next Ngayon, question. sabi mo kanina, bakit ako kumasa? Ngayon, nung sinabi ko para maging masaya ka, pinaglalaruan ba kita? Yes or no? Out of topic. Ang nagtatanong siya Objection, moderator. Objection, time Hindi sa stop tema muna. ng debate. Objection, time stop muna. Brother Jared, anong objection natin? Pag sinabi niyang wala sa tema yan, siya yung unang-unang wala sa tema sapagkat sinabi niya yan sa stand niya. Okay. Okay. Ay, nako, hindi marunong ng debate. Talo na talaga. Counter objection. Sa yes or no to, no? Bro. Okay, Mr. Yes, Moderator, sir. yung tema, patutunayan niya na may reliyon na makakapagligtas. Tapos na yung kasunduan sa tema at nag-affirm na siya, bakit pag-uusapan na naman namin ngayon yung tema? Itapos na, nagkasundo na kami dyan, nagdidebate na nga eh. Okay. Okay, so Wala na ganito. yan. Ang out of topic na sinasabi, paulit nga muna, Brother Jared, yung tanong. Sunod na tanong. Okay. Ngayon, proceed, bro. nung kinasahan kita sa tema na sinabi ko para maging masaya ka, dahil pag sinabi kong i-refuse ay nagagalit ka. Tanong, kinasahan ba kita dahil pinaglalaruan kita? O hindi? Hindi. Kategorikal. Hindi. Pumasa ka dahil akala mo mananalo ka. At ngayong natatalo ka na, nagre-refuse ka na. But anyway, out of topic yung tanong. Patutunayan mo dapat dito ngayon na yung relihiyon ay makakapagligtas. Kaya bakit ka napupunta dun sa kasunduan sa tema? Natapos na tayo sa usapan na yan. Nasa debate Huwag na ka mamawis. Huwag ka mamawis. Huwag ka mamawis. Sunod na tanong. Nung sinabi kong i-refuse ang tema at sinabi ko patutunayan ko na ang religion ay kasama sa kaligtasan. Tanong, yan ba ang stand ko ngayon? Yes or no? No! Ang stand mo ngayon Objection, nasa moderator. dapat patutunayan mo. Objection. Brother Jared, anong objection, bro? Ang objection Dapat ko, patutunayan moderator. mo na Wait lang, Brother Huwag ka Mords. sasapaw. Bro Mords, may counter Matataranta na. objection ka. Okay, Brother Jared, proceed ka sa objection muna, ha? Sige. Ngayon, ang objection ko, moderator, sinabi ko kanina sa first stand ko na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. Ngayon, kung binanggit ko sa presentation ko yan, tanong, itong tema na ipinare-refuse ko na hindi mo tinanggap, ito ba yung napatunayan ko ngayon na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan? Yes or yes? No! Okay, Categorical. okay. No. Objection, moderator. Okay, so yun yung, bro, ganito, bro. Yes or yes? Ganito, brother. Wait lang. Jared, kala ko kasi nag-o-object ka doon sa una mong tanong na yes or no ba. Ngayon, binago mo yung pagpipilian, yung dalawang yes. Ngayon, ganito, bro. Nakastop kasi yung time ko doon. Brother, Mords, may counter-objection ka doon, bro? Yes, objection time. kasi false dichotomy yan. Kahit sinong nasa nanonood, alam mo, hindi ka pwedeng hindi hahatol dyan ng next question kasi walang pagpipilian. Okay, so ganito. Brother Jared, yung pagpipilian mo kasi, bro, pareha siya, bro. Ganito, bro, pwede mo siyang hindi ko siya iniisip na close-ended question ba. So ganito, Brother Jared, tanong ulit, bro, tapos Brother Mords, proceed ka lang sa pagsagot mo, bro. Okay, sunod na tanong. Ngayon, kung pinatunayan ko sa presentation ko na dark psychology ka, na ang relihiyon ayon sa first stand ko ay kasama sa kaligtasan, ito ba ang napatunayan ko
yung stand ko na hindi mo kinasahan na ngayon ay nahuli ka sa sarili mong patibong? Tama ba ito o hindi? Mali. Categorical. Mali ka. Oh, yun yung mali Objection, ka. moderator. Oh, Okay, objection, proceed. Ang sinabi ko, tama ba ito o hindi mali? Wala kong sinabing mali ka. Huwag kang mamawis dyan. Okay. Iha. So, tama ba ito o mali? Ano nga yun, bro? Mali? False Hindi dichotomy, mali. ha? Oh. Hindi mali. So, Brother Mords, magka-counter object ka or... Objection talaga. Bro Rasha, sa debate, mayroon tinatawag na false dichotomy. Ang desisyon talaga ng moderator dyan is hindi talaga valid yung tanong. Kasi Okay, false so- dichotomy siya. Okay, so Pandaraya. ganito. So ganito. Sa ano kasi, sa pag-decide kasi sa tanong, again, hindi kasi ako nagde-decide kung tama or mali ang tanong ba. Kahit pa para sa kabila ay false dichotomy or hindi. So kaya talaga ginawa ko yung 10 seconds para gamitin ninyo. Pero kung hindi nyo talaga gagamitin yan, sabihin nyo lang next question ha. So Brother Mords, Next question ka na, Dords. Okay. Next question Proceed. dahil false dichotomy. Okay, sunod na tanong. Ngayon, etong tema na napatunayan ko kanina na hindi mo tinanggap, tama ba ito na ito ang napatunayan ko na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan ayon sa aking first and second stand? Tama o hindi mali? Categorical. Hindi mali. Hindi mali yung napatunayan Wait lang. mo sa'yo Napapaliwanag pa, ngayon Bro na Jared. inabandona mo na yung tema. Kasi ibang tema pala. Tama Yung pala. pinatutunayan mo at yung tema, isang moderator nagsasalita siya. Kaya nga, proceed lang, Brother Mords. Brother Jared, mag ano ka muna. Na-interrupt ako eh. Dapat 20 seconds. Okay, proceed bro. 20 seconds again, bro. Ang sabi ko, hindi mali na yung pinatutunayan mo ay iba pala sa tema at yung pinatutunayan mo pa ay kinontra ulit ng CCC na salvation comes from God alone. Hindi kasama yung relihiyon. Kaya hindi mali na yan yung tema pero hindi ka na nakakatayo at talo yung dating mo. Next question, yung mas malinaw. Next question. Sunod na tanong. Ngayong sinabi mong hindi mali, sa makatwid, Yes. tama na napatunayan ko na ito ang tema na binanggit ko sa aking first presentation na kinatakutan mo kaya ayaw mong ipa-refuse. Tama ba ito o hindi mali? Categorical. Hindi mali ulit na yung tema ang sinasabi mo dyan, yan yung inabandona mo na yung tema ng debating ito. No? Kaya ibig sabihin, yung tema na yan, kinontra na yan ng CCC nyo kanina na salvation comes from God alone. So mali din po yan. At saka, hindi mo na naitindig yung tema. Kaya hindi mali yung stand ko. Next question. Sunod na tanong. Ngayon, kung kinasahan ko yung tema ngayon na ang relihiyon ay makapagliligtas, bakit ko kinasahan ayon dito sa ating conversation? Para maging masaya ka dahil pinagpapraktisan kita o para maging malungkot ka ayon sa referensya na ito? Tama ba ito o hindi mali? Categorical. Hindi mali na lilabanan kita. Ayun. Salamat. Proceed pa sa Hindi mali pagpapaliwanag. na Proceed pa. nilabanan kita dahil ngayon inabandona mo na yung tema. Kaya tama na ang stand ko at mali ka na naman. Next question. Ngayon, tinatanggap mo ba na pinaglalaruan kita sa buong magdiskusyon na ito sapagkat pinatulan kita para maging masaya ka? Tama ba ito o hindi mali? Categorical. Hindi mali na ako ay pinatulan kita dahil ngayon hilong-hilo ka na at hindi ka na makapagtanong ng maayos at inabandona mo na yung tema. Sa buong pagtatanong mo, hindi mo na itatayo na yun mo ay makakapagligtas. Kaya yung kasama mong dalawa dyan, napapahiya ka na. Next question. Next question. Sunod na tanong. Ngayong hindi mali sa Sige. makatwid bagay tama, Yes. therefore, kumasa ka sa aking patibong at napatunayan ko yung tunay kong stand na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan ayon sa aking first presentation. Tanong, tama ba ito o hindi mali? Categorical. Hindi mali yung stand ko. O sumagot ka sa kanila, ha? Yung stand ko ang hindi mali. Yung mali yung stand mo. Next question. Last 1 Alam minute. mo, ha? Sige. Ngayong namamawis ka na. Sunod ulit na tanong. Sige. Itong tema na ito ba yung ipinresenta ko kanina na kinatatakutan mo na ngayon ay napatunayan ko na nahuli ka sa aking patibong? Tama ba ito
o hindi mali? Categorical. Hindi mali. Yung aking stand. Yung stand mo yung mali. Next question. Okay. Ano? Next question. Sige. Sunod na tanong. Ngayon, Okay pa ba dyan? nung sinabi mong bigla kang natatakot, pag-atras ba to tama o hindi mali? Hindi mali. Dahil ngayon ka mismo ay umatras ka na. Hindi mali yung sinabi ko na natatakot ka kasi ngayon mismo inayawan mo na yung tema. Umatras ka na't natatakot kang itindig. Kaya hindi mali yung stand ko at mali yung stand mo. Next question. Sunod na tanong. Time. 7 minutes. Ngayong hindi ko tinignan. Time. Ay, time na. Salamat. Okay, Ipet. so mag-mute muna kayo mga kapatid ha. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal stage at dako tayo sa final conclusion. Mauna si negative dito, mahuhuli si affirmative. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid kay Quiz Christian, out of topic na yan, moderator, John Rojas, Mr. Moderator, wag mo nang ibaba ang pagkatao mo. Sa naka-debate mo, satanas na naka-debate na walang kwenta. Ang shoutout din kay Lab, okay ra ka Jared, kay Rizka Nogwas, way klaro, murag naglikoy na si Jared. Shoutout din kay Jivan, nonsense nga mga pangutana. Shoutout din kay Jose Bayre, walang kwenta parehas. Shoutout din kay Sirak Lupugan, na wala na kasi siya sa sarili niya, bro. Shoutout din mga kapatid dito kay Mario San Diego, hindi daw mali, nahuli ka dun bro. Shoutout din kay Carl Rebatuza, na hahaha, naunsa naman ni si Jared, oy clown naman kaayo ka, oy. Shoutout din kay Iggy Boy, Kilat, si Mario at Jared, na block ako sa kanila dahil takot na takot sa akin yan. Shoutout din kay Samuel Gavina, parang nasisira na ng bait si Jared sa pagtatanong, mag-act ka as a professional kung professional debater ka. Shoutout din mga kapatid kay Dan Impraso, wala talagang magandang aral makukuha kay Jared. Shoutout din dito kay Francis Candy, out of topic. Dito kay Kim, categorical, yes or yes. Okay. Shoutout din dito mga kapatid kay Fred Utwan, nonsense na tanong. Shoutout din mga kapatid kay Ricky Sumili, move on ka na Super Mario. At okay, so dako tayo sa final conclusion. Bilang negative na ang relihiyon ay makaliligtas ayon sa Biblia. Brother Mords, 5 minutes, your time start now. Nakamute ka bro. Conclusion bro, no? Yes bro. Okay, so conclusion na po tayo at hindi po ito rebuttal. Mamaya magre-rebuttal yan sa conclusion kasi wala siyang may conclude kasi inabandonan yung topic. Malinaw po yung ating stand. Malinaw na nating napatunayan na yung stand po na wala talaga, hindi talaga yung relihiyon ang makakapagligtas. Inamin niya. Yes daw, God alone can save. Jesus Christ, siya lang yung makakapagligtas. Hindi po yung iglesia. At malinaw na hindi niya tinayo yung tema. Sa makatuwid mga kaibigan, mga minamahal, ano pang pagdidebatehan namin? Kung napapansin nyo, wala siyang maitanong tungkol sa stand ko at yung mga kasama niya dyan ngayon, naloko lang yan. Mantakin mo, paniniwalaan ni Jared na tingnan nyo, mamaya ititindig ko, may reliyon na makakapagligtas. Tapos yung dalawa, nakikita, hindi pala ito. Naloko lang. No, kawawa yung mga bata na yan. Hindi dapat ganyan. Dapat pinakita mo sa kanila na may paninindigan ka. Hindi yung mag-aalibay ka na, nasasabihin mo ngayon, ito, naglalaro lang ako, ganito. Wala na. Magagawa mo lang yan kung nasasaktan kaya umalis, no? Masakit talaga yung katotohanan na sa debate hindi mo na itindig yung dapat sana itinitindigan mo, no? Kaya hindi niya maharap-harap ngayon dito yung konklusyon kasi napapahiya siya. Isipin mo ba naman yung sariling doktrina nila na only God alone can save, tapos yung tinitindigan niya ay religion can save. Tapos yung kanilang yung dalawang kasama niya naloko lang. Isipin mo, palakpak sila ng palakpak kanina sa tema habang nag-present si Jared, yun pala, ipapahiya sila sa dulo, hindi pala yun yung stand. So napapahiya po yung mga nag-umaanib. Mapipitan lang silang at manindigan dyan kahit nasa mali. Ganyan ba yung ituturo ng Iglesia Katolika sa mga kabataan ngayon? Na
lulukuhin lang sila na ganito-ganito tapos hindi pala ganito yung makikita nila? Kung sa umpisa pa lang mga iho ay pinagluloko na kayo, ano pang tinatagal nyo dyan? No? Hindi naman pala niya tinitindigan yung tema, tapos nag-aalibay na lang siya, nagpapalusot lang ako, ganito, ganito. Naku naman, lumang tugtugi na yan. Sinabi mo lang yan dahil nung unang tinanong kita, alam mo ba na hindi doktrina yan ng Katolika? Kaya inabandona mo kagad na hindi ko naman stand yan. Sinabi ko na sa iyo unang tanong pa lang mangangamote ka na. Kung natatandaan mo lahat ng tanong ko, halos 10 seconds lang yung kaya mong isagot. Ewan ko lang, sino pa yung mga walang unawa sa comment section na kahit nakikita na nila na wala naman talagang naitayo yung kabila, iniisip pa rin nilang nananalo. Alam mo sa debate, kapag yung stand ng affirmative hindi niya naitayo, automatically talo yan. Kapag yung stand ng affirmative, automatically hindi niya naitatayo, talo yan. At kapag iniba na yung tema, ang tawag dyan, red herring fallacy. Yung gumagamit ng fallacious argument, Satanas yan. No? Sa demonyo yan. Si Satanas gumagamit siya ng talata sa Biblia, pero iniiba niya. And that's the reason, satanic yung tactic na yan. Kaya yung dalawang kasama mo dyan, naaawa kami. Bakit? Naloko lang sila. No? Ayan. Tatawa yan ngayon, pero nakikita nilang hilaw na yung tawa nyo. No? Hilaw na hilaw. Paano ba? Paano ba yan? Meron pa ba kayong maitatayo ngayong inabandona na yung tema? So, unang-una na itayo natin, basag na basag yung stand dahil hindi nga niya dinipensahan. Dahil inabandona na niya at nag-red herring fallacy siya at malinaw na nakakahiya sa sambayan ng Pilipino ang ginawa ni Jared Fernan Almasora ngayong araw. Hindi niya magamit sa akin yung pambabastos niya. Hindi niya magagamit dahil lumalabas na para siyang bata sa debating ito. Yung mga talata niya, nagamit niya pa ba? Hindi na. Sa pagtatanong, natanong niya ba yung presentation ko? Hindi na. Bakit? Wala na siyang magagawa dahil sa kalagitnaan ng debate na-realize niya mali yung kanyang paninindigan. So wala nang mahabang konklusyon dahil wala naman siyang naitayo. Itinapakan niya pabalik sa kanyang sarili yung stand niya, tinalo niya yung sarili, ipinatalo niya yung sarili niya at malinaw tayong nakatayo. Grace Gospel Church of Christ, thanks to Commission Philippines, panalo tayo sa debating ito. Kahit pa ako magdideklara ako, ano pang panalo ng kalaban? Iinabandonan yung tema. Hindi pala itong marangal kausap, no? Hindi ito Kaya nakikita talaga na hindi ito palakihan ng bibig, pahabaan ng lieg at papayatan ng braso. Hindi po ganyan yung debate. So, malinaw na, no? So, walang naitayo, ibig sabihin naglahat. So, kahit ano pang sabihin niya mamaya, basura na yan. So, that's my conclusion. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na may reliyon na makakaligtas ayon sa Biblia. Brother Jared, your time start now. Yan. Kaya Mord, sana magsilbing aral ito na huwag ka sanang pangunahan ng gigil mo na yun rin ang ikalulubog mo sa Komunoy gaya na nangyayari ngayon. Sapagkat napakalinaw ng ating mga referensya na pinatulan kita para maging masaya ka because that is a warm-up. At bukod sa warm-up na hindi patutsada na meron tayong patunay, kahihiyan ang nangyari sa'yo. Dahil yung stand na hindi ko naman talaga stand, ay binasura. Tama. Pailusot ko yung stand na kinatatakutan mo. Na ano? Na ang relihiyon, ang laki ng tiyan mo, ay kasama sa kaligtasan. At yun yung inayawan mo ngayon. Katunayan, itong hawak nating referensya, napakalinaw, tama. Patutunayan ko na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. Sabi mo, refuse ka sa tema, ha? Natatakot ka? Anong sabi ko? O, kakasahan na kita para maging masaya ka. Pero hindi mo alam, pinaglalaruan na lang kita, Lords. Dahil yung tema na yan, lumusot ako dyan na ang relihiyon ay makapagliligtas para ilusot yung tema ko na kamatuuran o katotohanan na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. Na ang kahulugan sa 4:24:1 ay proskuneo. Nasa iba pang kahulugan ng Grego ay treskia. Ang lalaki ng tiyan nyo dyan. Busog na busog sa ikapu sa mga miyembro. Maawa kayo. At yan ang kinatuparan ng ikalawang Timoteo 3:1-5. Kaya first stand pa lang natin, yung original stand ng Iglesia Katolika na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan, napatunayan natin. At yun ang hindi niya natutulan. Sapagkat ang tinutulan niya, yung tema na nagmula sa kukuti niya, na pinatulan ko para mailusot yung tunay na tema
na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. Tama ba yun ayon sa Biblia? Ngayon, ang pagtanggap kay Kristo, yung pagsampalataya kay Kristo. At ang definisyon ng pananampalataya ayon sa Biblia, kailangan may gawa. Sapagkat pag walang gawa, sa 2.26 ng Santiago, patay. Gaya ng pananampalataya ni Morge, ang nabubuhay lang yun tiyan, kaya pagka ang laki-laki ng tiyan. Ngayon, kung patay ang pananampalataya, sa paanong paraan magiging sakdal? Sa 2.22 ng Santiago, sa pamamagitan ng gawa. At yung gawa sa 3.18 ng unang 1, yung tamang pagtanggap kay Kristo. Sapagkat ang pagtanggap kay Kristo sa 12.48 ng 1, kasama yung utos ni Kristo. At isa sa utos ni Kristo sa 3.15 ng unang Pedro, 4.24 ng 1, na ating naitayo ngayon, ay yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan na ang kahulugan ay treskia. At inamin niya kanina at nalito siya sa ating tanong na hindi mali. Sapagkat inamin niya na yung ating stand ay tama pala, kaya hindi mali. Kaya, Marge, kung gusto mong makabawi, face to face, ano? Kung gusto mong makabawi, isama mo niyan, tatay mo yata yung mag-future na kayo. O tinan mo, moderator, may nakahupong bata sa likod, o tinan mo, mga bold star yata ito. Kaya, mga kababayan, nahuli sa sariling bunganga itong si Norge. At yung tema na kinasahan ko, ginawa ko yan para ilusot yung tunay na tema na para mapakilala natin sa pamamagitan ng simbahan ayon sa 3:10 ng Efeso na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan. Sapagkat kung ito ang i-stand ko ngayon, walang diskusyon na magaganap. Sapagkat ang gusto niya, yung tema na nasa kukuti niya, na pinai-stand niya sa akin. Kaya ang sabi ko sa diyan, napakalinaw, pwede niyong i-back forward. Papatulan na kita para maging masaya ka. Nahuli ka naman sa patibong ko, Mords. Nahuli kita sa patibong ko. Kaya, bukod sa bold star yung nasa likod mo, mga nakahubo, ang laki ng tiyan mo, wala kang naitindi. Utin mo, nakakahiya, oh. Baho naman yan. Lalo sa diskusyon, ang buong iglesia niya at hindi na kayo dadami sapagkat tatag kayo ng tao sa kadahilanan na hindi mananahan sa inyo ang Diyos ayon sa 17:24 ng gawa. At napatunayan natin na ang relihiyon ay kasama sa kaligtasan sapagkat yung utos na pagsamba sa Espiritu katotohanan na siyang pagtanggap sa ating Panginoon Kristo ayon sa 12:48 ng 1, 2:22 ng Santiago, 3:24 ng 1 na ang definisyon ay pagsamba sa gawa't katotohanan. Tanong, ikaliligtas pa? Yun nga yung maghahatid sa atin kay Kristo 3:24 ng Galacia, na ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. At yung maghahatid sa atin kay Kristo na kautusan, yun ang pagsamba sa Kanya. Kaya ang kautusan sa 15:2 ng unang Korinto na siyang maghahatid sa atin sa tagapagligtas ay kasama sa kaligtasan because that is the vehicle for our salvation. Yung kautusan na maghahatid sa ating kay Kristo. At isa doon sa definisyon ng kautusan o konteksto, yung relihiyon na ang kahulugan ay pagsamba. Viva Cristo Rey! Nahuli sa Time. Nahuli sa patibo! Okay na. So, dyan nagtatapos ang debate natin, mga kapatid, between Catholic and GGCC. So, before natin i-end yung ating live, bigyan ko muna sila ng time magpasalamat. Wala na itong kinalaman sa inyong debate. Mag-ooras ako ng at least 1 minute sa inyong dalawa. Pasalamat lang, Brother Jared. Bro, nakamute ka, bro. Salamat po. Ako ba? Yan, salamat mga kapatid at nagamit natin yung bagong technique na naituro sa atin, Dark Psychology pagdating sa mga tema. At patunay lang ito na hindi matututulan ng mga anak ng demonyo at Hades ang iglesia ang itinayo ni Kristo ayon sa 18:19 ng Mateo. Nasa 9:31 ng gawa ang iglesia katolika, hindi yung iglesia niya na nakatatak lang sa tasa. Kuha ka naman, dapat nagpatarpulin ka. Pasalamat Pero lang, bro. iwan mo natin ang tiyan mo, hindi ka makagawa ng tapalyo. Pasalamat lang, bro, Jared. Okay na? Okay na? Sige. Okay. 1 minute din kay Brother Amorge. Pasalamat, bro. Okay, nagre-rebatan sa pasalamat. Okay, salamat Grace Gospel Church Philippines. Sa lahat po ng mga nasa comment section, alam ko po marami kayo dyan, no? So kita nyo na po, tapos na po yung debate. Salamat sa suporta ng dyan. Binabati ko po yung aming supervising minister po ng Caraga District 2 Grace Gospel Church. Pastor Tem John Imposo, at saka Pastor Antonino Solis po ng Grace Gospel Church of Del Monte, at saka Pastor Ben Hope Ilidera. Lahat po ng sumusuporta sa debating ito,
yung hindi ko ma-shout out, alam ko nandyan po kayo sa comment section, inaabangan nyo na po. Alam nyo naman po kung sinong nanalo, panalo tayo sa debating ito. Kaya kung gustong makabawi ng mga Katoliko, Mga bakla! maghamon po sa akin. Yun na po. Okay, thank you. So, Russia TV gusto din ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.